Marta anak, tingnan mo itong damit na nabili ko sa ukay-ukay. 20 pesos lang to pero ang ganda. Bagay na bagay ito sa susunod na blind date mo. Napalingon si Martha sa kanyang ina habang nakaupo sa sala. Agad tumama ang tingin niya sa kulay rosas na damit na hawak nito. Eto na naman si inay. Agang-aga blind date agad ng bungod sa akin. Maktol niya sa isip. Sumimangot si Martha at napakamot sa ulo. Ipinakita talaga niya ang pagtutol sa mga blind date na ina-arrange ng nanay niya. Nay, hayaan mo na lang pong kumilos ang tadhana kung sino mapapangasawa ko. Huwag mo po siyang pangunahan. Hindi po ako mauubusan ng lalaki. Mag-zumba ka na lang po kaysa magpaka-cupid sa love life ko. Nanangkit ang mga mata ng nanay ni Martha at namaywang sa harapan niya. Halatang napindot na naman niya ang angry mode nito. Pasimple na lang niyang idinikit ang tenga sa sandalan ng sofa at tinakpan naman ng kabila. Alam niyang mas malakas pa ang boses nito sa sound ng TV sa sala nila. Aba Martha, hindi ka nga mauubusan ng lalaki pero mauubusan naman ako ng oras sa'yo. 27 ka na at malapit na ako maging senior citizen. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal ang buhay ko. Kailan ko pa makikitang may ka-holding hands ka ha? Palaging cellphone ang hawak mo kapag hindi ka namamasada ng pedicab. Napakaraming dating apps dyan. Mag-install ka naman kahit isa. Gamitin mo sa tama ang cellphone mo para hindi kita hanapan ng ka-blind date. Payo na may kaunting sermon ni Aling Carla. Napabuntong hininga si Martha bago inalis ang takip sa tenga niya. Wala rin namang silbi ang ginawa niya dahil naririnig pa rin niya ang malakas na boses ng nanay niya. Inay, mas masarap po ang buhay ng single. Wala akong iniisip kundi sarili ko at ikaw. Ayoko magkaroon ng problema kapag nag-asawa ako. Tingnan mo po yung anak ni Aling Greta. Inanakan lang ng asawa niya. Kasal pa yun pero pinagpalit din sa iba. Tapos ngayon hindi maalagaan ng maayos ang mga anak. Ang dudungis pa. Bata ang nagdudusa sa mga ganong klase ng mga magulang. Ayoko matulad sa mga yun. Mas mabuting single na lang ako habang buhay. Bahagyang napailing ang nanay niya. Halatang ayaw nitong tanggapin ang katwiran niya. Huwag mong itulad ang buhay mo sa anak ni Greta, Martha. Magkaiba kayo ng ginagawa. Kaliwat kanan ng nobyo ng batang yun nung dalaga pa. Kaya napunta siya sa walang kwentang lalaki. Samantalang ikaw, wala ka man ng nobyo kahit isa. Kapag dumating ka sa edad na 30, may iwan ka talaga ng biyahe at baka hindi ka na makapag-asawa. Kapag nangyari yun, nako, wala kang makakasama kapag namatay na ako. Mahirap tumanda ng mag-isa anak. Biglang kumirot ang dibdib ni Martha. Kahit paulit-ulit na niyang naririnig ang linyang yon, hindi pa rin siya nasasanay. Dalawa na lang silang magkasama, tapos may mawawala pa. Hindi naman maiiwasan yun dahil hindi permanente ang buhay. Yun ang dahilan kaya mas gusto niyang ilaan ang oras sa nanay niya kaysa maghanap ng nobyo at mag-asawa. Wala pong mag-aalaga sa'yo kapag nag-asawa ako, inay. Hindi nagpapatalo niyang katwiran. Huwag mo akong alalahanin. Mas gusto ko pa rin na mag-asawa ka. Ibinaling ni Martha ang tingin mula sa nanay niya pabalik sa telebisyon. Nawalan na siya ng interes sa pinapanood na morning news. Pero nagpanggap pa rin siyang interesado para maiwasan ang sinasabi ng nanay niya. Masaya naman po ang buhay ko, Nay. Anong masaya? Ang boring nga ng buhay mo eh. Hindi ka man lang namamasyal at puro trabaho ka na lang. Paano ka makakahanap ng boyfriend yan? Wala bang naniligaw sa'yo na kapwa mo driver? Wala po. Mga pamilyadong tao at matatanda po mga kasama ko. Tropa ko po mga yun. Mabuti kung ganon. Makakapili ka pa sa mga lalaking ibablind date ko sa'yo. Nay, tumigil ka Martha. Pupunta ka sa Bon Appetit Restaurant mamaya tanghali para sa blind date mo. Isusuot mo tong damit na binili ko. Nalabhan ko na ito at nabandian ng mainit na tubig. Naplansya ko na rin to. Maingat nitong inilagay ang nakahanger na pink dress sa sandalan ng sofa. Naaamoy pa ni Martha ang halimuyak ng fabric conditioner doon at halatang bagong plansya talaga. Inihanda pa ng ina ang sapatos na susuotin niya. Sobrang effort ng nanay niya para magkanobyo lamang siya. Pero wala naman siyang nagugustuhan sa mga lalaking binablind date nito sa kanya. Saan niyo po ba nakukuha mga lalaking pinapadate niyo sa akin, Nay? Mamaya masamang tao pa lang mga yun, mapahamak pa ako. Paano na lang kayo kapag nawala ako? Maktol pa rin niya. Kahit alam niyang huli na ang lahat dahil nakapag-set na ito ng oras at lugar. Hindi ako pipili ng lalaking alam kong mapapahamak ka, anak. Isa pa, pamangkin ng isa sa mga kazumba ko ang kadate mo mamaya. Espesyal ang lalaking yun. Bakit naman po espesyal? Ano yun, may cheese? Natatawang biro niya.
Bulag ang kadate mo mamaya, Martha. Pero ang sabi ng kazumba ko, mabait naman yun at single pa. Napamulagad si Martha sabay baling sa nanay niya. Bulag? As in, hindi po siya nakakakita? Oo, naaksidente raw yun sa motorsiklo at hindi pa naoperahan. Ayaw raw kasi magpagamot at naisip niyang i-blind date muna para maaliw. Wala raw kasama sa bahay yun kapag nasa trabaho silang mag-asawa. Ayaw naman daw magpaalaga sa katulong. Napahilot sa sentido si Martha. Nay, blind date na nga po ang pupuntahan ko. Literal na bulag pa ang kadate ko. Hindi ka na naawa sa akin. Gagawin mo pa yata akong nurse ng kadate ko. Wala bang iba? Baka sa susunod pilay naman o kaya pipi ang ipadate mo sa akin ha. Nanay talaga. At nang magka-love life ako, kahit sa may kapansanan ibubugaw ako eh. Okay lang kung hindi mo siya magustuhan. Marami pa namang nakapila. Pero kailangan mo pa rin siyang siputin mamaya. Nakakahiya sa kasumba ko. Ang bait pa naman nun. Hindi na lang kumibo si Martha. Hindi naman niya mapipigilan ang pagiging kupido ng nanay niya. Kaya't inaliw na lang niya ang sarili sa panonood ng TV hanggang sumapit ang tanghali. Walang kabuhay-buhay siyang naghanda at hindi man lang siya nag-abalang maglagay kahit polvo. Nagbihis lang siya pagkaligo at sinuklay ng kamay ang buhok bago umalis ng bahay. Bulag ang kadate niya at sayang lang ang effort kung magpapaganda siya. Isa pa, hindi niya ugaling magpa-impress sa iba. Kung ano siya, yun na talaga. Walang halong pagpapanggap. Samantala, sa Bon Appetit Restaurant, nanatiling nakaupo si Austin sa harapan ng isang mesa. Iniwan siya roon ng kanyang tiyahin dahil may pupuntahan daw ito. Hindi na yun bago sa kanya at alam na niya ang mga ganitong eksena. Inaasahan na rin niyang blind date na naman ang dahilan kaya siya dinala roon. Ilang ulit na rin siyang isiniset up ng tiyahin sa kung kani-kaninong babae. Pero wala namang nagtatagal sa mga ito. Auntie Merly never learns from setting me up on blind dates. The girls they arranged for me didn't even bother to stay a minute once they find out that I'm blind. A blind date to a blind man? That's crazy and boring. Naiiling niyang sabi sa isip. Pinaglaruan na lang ni Austin ang tungkod na nakatupi sa kandungan. Inayos din niya ang suot na hoodie habang naghihintay sa kanyang blind date. Maya-maya, may narinig siyang papalapit na yabag sa lamesa niya. Sunod niyang narinig ang pag-atras ng upuan at pabagsak na pag-upo roon. Bulag ka ba o trip mo lang magsuot ng sunglasses sa loob ng restaurant? Direktang tanong ng isang babae. Napahigpit ang hawak ni Austin sa tungkod. Masakit pa rin sa kalooban niya ang kanyang kalagayan, lalo na't kailangan niyang sagutin ng paulit-ulit ang mga ganitong tanong. Tila paulit-ulit ding bumabalik sa alaala niya ang nangyaring aksidente na dahilan ng pagkabulag niya at ang konsensyang hindi pa rin siya pinapatahimik hanggang ngayon. You're not supposed to sit there, miss. I'm waiting for someone. Malamig niyang tugon sa babae. Hay nako, mabuti ka naghihintay lamang dyan habang nakaupo. Ako kanina pa paikot-ikot dito. Anong oras na oh? Pasado 2:00 na hindi pa ako nagtatanghalian. Sa lawak ng restaurant na to, inisa-isa ko pa ang mga nakasalamin na customer para mahanap ang blind date ko. Kung bakit man naman kasi hindi sinabi ni inay kung anong table ang pupuntahan ko. Hindi ko rin siya makontak ngayon. Kanino ako magtatanong? Wala. Sinabi lang niya, bulag daw ang kadate ko. Saan ako hahanap ng bulag dito? Walang preno nitong reklamo at ramdam niya ang inis sa boses nito. Complain to your mother, not to me. Hindi mo na kailangan sabihin yan. Magrereklamo talaga ako mamaya pag uwi ko. Sa ngayon, kakain muna ako. Pa-share mo na sandali sa table mo habang wala pang hinihintay mo. Hindi pa man sumasang-ayon si Austin, tumawag na ng waiter ang babae. Waiter, pahingi ng menu. Ay, wag na pala. Pa-order na lang ng pinakamurang pagkain sa restaurant nyo. At saka, pahingi na rin ng libreng sabaw. Ma'am, hindi po ito karinderya. Fine dining restaurant po ito. Lahat ng ingredients namin dito ay imported at mamahalin. Wala po kaming libreng sabaw rito. Meron po kaming French onion soup na nagkakahalaga ng 700 pesos bawat servings. Yun na po ang pinakamurang pagkain dito. Sagot ng lalaki na hinala ni Austin ay ang waiter. 700? Grabe, 3 araw ko na yun sa pamamasada ng pedicab ba? Kung mamalasin, baka 1 linggong kita ko na yun. Bibili na lang ako ng biskwit at ice water sa labas. Mabubusog na ako ron, kaysa sa sabaw nyo rito. Narinig ni Austin ang pag-urong ng upuan, tanda na aalis ang babae. Kaya sumingit na siya sa usapan. Hindi naman kawalan sa kanya kung ililibre niya ng 1 meal ang babae. Kahit may pagkataklesa ito,
Nakatagal naman ito ng ilang minuto habang kasama siya. Isang bagay na hindi nagagawa ng ibang babaeng nakakadate niya. Give her your lunch meal set. I'll pay. Noted, sir. Sagot ng waiter bago niya narinig ang paglayo nito. Aba, salamat sa libre, mister. Medyo nakalimutan ko na ang inis sa blind date ko dahil ililibre mo ako. Sabi pa ng babae na hindi niya pinansin. Tahimik lang silang dalawa sa mesa hanggang dumating ang pagkain ng babae. Hindi rin nagtagal ay narinig na niya ang malakas na pagmuya nito. Bulag ka ba talaga? Tanong pa nito habang puno ang bibig. Napangiwi muna si Austin bago sumagot. Yeah. Bakit wala kang kasama kung bulag ka? Bakit mag-isa ka lang dito? Sunod-sunod nitong tanong. Can you eat first before asking me a question? Naiirita niyang sabi. Ayaw na ayaw niya sa mga taong walang manners pagdating sa pagkain. Kung ito ang kadate niya, mas mauuna pa siyang ma-turn off kaysa rito. Bakit kailangan may unahin kung pwede naman pagsabayin? Easy lang sa akin nag-multitasking. So ano nga? Bakit mag-isa ka lang dito kung wala kang paningin? Inabando na ka na ba? Ayaw na sa'yo ng pamilya mo? Bumuntong hininga si Austin. Ayaw man niya makipag-usap dito, pero napipilitan pa rin siyang sumagot. No, my aunt arranged a blind date for me. I'm waiting for my date now. Wait, narinig pa niya itong lumunok bago muling nagsalita. Dumadalo ba ng Zumba class ang tita mo sa Triangle Plaza tuwing linggo? Yeah, I think so. Narinig ni Austin ang mahinang hampas sa mesa. Dang, ikaw yata ang hinahanap ko. Sabi ni Inay, pamangkin daw ng kazumba niya ang ka-blind date ko. Baka ikaw na yun at ako naman ang hinihintay mo. Pansin mo naman, di ba? Wala pa hanggang ngayon ang hinihintay mo. May punto ang sinabi ng babae. Pero duda siyang ito ang kinuhang date ng tita niya para sa kanya. Base sa narinig niya, namamasada ng pedicab ang babae at kahit sabaw sa restaurant, hindi nito kayang bilhin. Malayong malayo ito sa mga babaeng nakakadate niya noong una, napawak mga galing sa mayamang pamilya. I don't care about this blind date. Pareho lang pala tayo, pero mapilit kasi ang nanay ko. Kung itulak niya ako sa blind date, parang mauubusan ako ng lalaki. Kung hindi ko naman siya susundin, walang tigil na aandar ang bibig niya at naka-angry mood level pa siya. Nakakasira ng eardrums ang ganong level ng bibig ng nanay ko. Para akong may speaker na nakadikit sa tenga. Nakakabingi. Nai-imagine ni Austin ang stress level ng babae dahil sa sinabi nito tungkol sa ina. Ngunit para sa kanya, mas mabuti ang ganoon dahil may connection ng dalawa. Hindi tulad niya. Lumaking malayo ang loob sa mga magulang niya. Lumaki siya sa Amerika pero nang mamatay ang mommy niya sa sakit na leukemia, pinadala siya sa Pilipinas ng daddy niya. 15 years old lamang siya noon at nanirahan siya sa poder ng kanyang lola at tiyahin. Kalaunan, nag-asawang muli ang daddy niya. You're lucky to have a mother like her. Oo naman, kahit mabunga nga si inay, mahal na mahal ko yun. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tanong ulit nito na patuloy sa pagkain. Austin. Tipid niyang tugon. Ako nga pala si Martha, Austin. Ilang taon ka na? 29. Oo, isang taon lang ang tanda mo sa akin. 28 na kasi ako. Teka, bakit hindi ka pala kumakain? Tanong na naman ito. How can I eat if I'm blind? Tanong niya para ipaalala sa babae ang kalagayan niya. Hindi naman nakakakain ng mga bulag ngayon. Mata naman ang may diferensya sa'yo at hindi bibig. Bahagyang napikon si Austin. Sarkastiko ang dating ng sinabi nito sa kanya. Ang gusto lang niyang iparating dito ay mahihirapan siyang kumuha ng pagkain dahil puro seafood ang lunch meal set sa restaurant. I'm blind, yes, but I'm not stupid. Can't you read between the lines? Ang seryoso mo naman masyado. Binibiro ko lang eh. O ito, pinaglagay na kita ng pagkain sa plato. Binalatan ko na ang hipon at inalis ko na rin ang shells ng scallops. Kinuha ko na rin ang laman ng alimango at tahong para hindi ka na mahirapan. Kumain ka na. Narinig ni Austin ang paglapag ng plato sa harapan niya, pero hindi niya yun ginalaw. Naninibago siya na may gumagawa nito para sa kanya, at isang estranghera pa na ngayon lang niya nakilala. Hindi ako nagugutom. Pagtanggi niya. Sige, ako na lang ang kakain mamaya. Kaya ko naman tong ubusin eh. Napakunot ang noon ni Austin nang binawi ni Martha ang pagkain. Akala niya'y mali lamang ang dinig niya, pero wala na roon ang plato ng kapain niya. If I were serious about this blind date and this girl was my date, I'd definitely be turned off by her. Sabi niya sa isip. Kahit hindi niya ito nakikita,
Sigurado siyang makalat din ang mesa sa paraan ng pagkain nito. Maya-maya pa'y napangiwi na naman siya sa malakas nitong pagdighay. Gross. Can you just keep your mouth shut when you burp? Kumakagross ka naman dyan. Akala mo naman ibinuga ko sa'yo. Dumidighay ako, hindi humihikab. Ang hirap naman dumighay kapag nakatakip ang bibig. Paano ko ilalabas yung gusto kong lumabas sa bibig ko? Ano yun? Lulunukin ko na lang ulit? Katwiran pa nito. Stop explaining. If you're done, you can leave. Taboy niya rito. Paano ka? Mag-isa ka lang ba rito? Bahagyang natigilan si Austin sa mahinahong boses ni Martha. May bahay din ng pag-aalala ang boses nito. I can handle myself. Okay, sige. Aalis na ako. Salamat sa tanghalian. Ingat ka sa paglalakad. Saad nito bago niya narinig ang pag-atras ng upuan at paglayo ng mga yabag. Tumawag ng waiter si Austin para magbayad gamit ang platinum credit card na nakalink sa account ng kanyang daddy. Ito lang kasi ang paraan nito para masabing mabuting magulang sa kanya. Hindi niya madalas gamitin ang pera nito dahil may allowance rin siya galing sa lola niya. Pero minsan, ginagamit niya ang card sa mga ganitong lugar dahil tiwala siyang walang manlilin lang sa kanya. May cash naman siya sa bulsa pero baka kailanganin niya yon sa ibang bagay. Thank you, sir. Please come again. Masiglang sabi ng waiter bago ibalik ang card niya. Nang makapagbayad, kinuha ni Austin ang keypad phone sa bulsa niya. Mas madaling pindutin ang mga numero doon para tawagan ng tiyahin niya at magpasundo sa driver. Pero hindi ito sumasagot. Napilitan siyang lumabas ng restaurant at maghintay ng taxi para makauwi. May nakasalubong siyang nagtatawanan na grupo sa unahan niya at nabangga siya ng isa sa mga ito. Napaatras siya, nawala ng balanse at tumama sa isang mesa. What the hell is your problem, man? You're ruining my meal. Galit na sabi ng isang lalaki sabay haklit sa kwelyo ng damit niya. Nabitiwan ni Austin ang tungkod para hawakan ng braso ng lalaki. May kapayatan ito, pero mahigpit ang hawak nito sa kanya. I'm sorry, I can't see anything. Paumanhin niya. Nangangatwiran ka pa. Malakas siyang tinulak ng lalaki. Tumalsik siya pero bumangga siya sa isang katawan. Kaagad siyang napahawak dito. Mas maliit ito kumpara sa kanya. At parang kaya niyang sakupin ng isang braso ang buong katawan nito. Pero nagagawa nitong suportahan ang bigat niya habang nakayakap sa baywang niya. Ayos ka lang ba, Austin? Tanong ng pamilyar na boses ng babae. Martha? Oo, ako nga. Teka, at ako nang haharap sa payatot na to. Sa likuran muna kita. Ako nang bahala sa isang to. Inalalayan siya nitong tumayo ng maayos saka umabante sa unahan niya. Hoy, lalaking mukhang kawayan at isang ubo na lang ay malapit ng pumanaw. Bakit mo tinulak ang kasama ko, ha? Matapang nitong tanong. Bahagyang natawa si Austin sa sinabi ni Martha sa lalaki. Palagay niya maliit lang itong babae, pero malaki naman ang tapang sa katawan. Hindi niya rin naririnig ang pag-aalinlangan sa boses nito. Buo talaga ang loob nito para harapin ang lalaking tumulak sa kanya. Anong tinawag mo sa akin? Galit na tanong ng lalaki kay Martha. Ayaw kong ulitin ang sinabi ko, baka lalo ka pang magalit. Pero kung magagalit ka sa kasama ko, pagalitan mo muna yung mga estudyanteng bumangga sa kanya. Nakita mo naman sigurong ginawa nila, di ba? May tungkod ang kasama ko at halata namang hindi niya nakikita ang paligid. Pero kayong mga normal ang paningin, akala mo mga kung sino kayo umasta? Hindi ba kayo nakakaunawa ng may kapansanan, ha? At kayo namang mga kabataan, humingi kayo ng paumanhin sa kasama ko. Panindigan niyo na kayo ang pag-asa ng bayan at hindi panira sa bayan. Hindi inaasahan ni Austin na ipagtatanggol siya ni Martha at maririnig niya ang paumanhin ng isang lalaki. Akala niya magkakagulo pa sa restaurant dahil sa maliit na insidenteng yon. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Nagkakatawaan lang po kami ng mga kaibigan ko dahil sa pagpasa namin sa exam. Pasensya na po talaga. Kami na lang po ang magpapalit ng pagkain na natapon sa kabilang table. Saad nito? Oh, narinig mo yan Mr. Bamboo? Init ng ulo kasi pinapairal eh. Papatol ka kaagad sa may kapansanan. Pagod ako sa trabaho, miss. Hindi mo rin ako masisisi. Pasensya na rin. Sabi naman ng isa pang lalaki. Ganoon kabilis na ayos ni Martha ang problema at naramdaman na lang niya ang paghawak nito sa kamay niya sa kamarahang naglakad. Umalis na tayo, Austin. Mukhang natanggal na ang ubo sa utak ng mga yan sa sinabi ko. Bulong pa nito. Pasimple naman siyang napangiti. Oo at kakaiba ang pamumuhay na meron si Martha kaysa sa mga babaeng unang nakadate niya. Pero kakaiba rin ang ugali nito. At para sa kanya,
Mas gusto niya ang ugali nito. Totoong totoo at walang halong pagpapanggap at may malasakit din sa kapwa. Bakit narito ka pa, Martha? Akala ko umalis ka na kanina. Tanong niya habang inaalalayan siya nito sa paglalakad. Nagpalit ako ng damit sa banyo. Hindi kasi ako sanay magsuot ng bestida kaya pinalitan ko ng pants at t-shirt. Paglabas ko, eksakto rin na nakita ko ang nangyari sa'yo. Bakit kasi ang lakas ng loob mong lumabas ng restaurant? Wala ka ba talagang kasama? Hindi sumasagot ang tita ko sa tawag. Wala akong pagpipilian kundi maghanap ng taxi para makauwi. Ang hirap naman ng sitwasyon mo, Austin. Ihahatid na lang kita pa uwi. Baka kung mapano ka pa sa kalsada. Dala ko naman ng pedicab rickshaw ko eh. Safe na safe ka sa carrier nun sa likuran habang nagpepedal ako sa unahan. Ano, gusto mo ba? I'm fine, thanks. Tulungan mo na lang ako na makasakay ng taxi. Makakaya ko nang umuwi sa bahay ng tita ko. Sige, walang problema. Nilibre mo naman ako kanina, kaya tutulungan na rin kita ngayon. Baka makalimutan ko, ito pala ang tungkod mo. Sayang nga eh, hinampas mo sana yan sa payatot na lalaki kanina. Hindi na napigilang matawa ni Austin. May ganito palang humor si Martha at hindi niya mapigilang tumawa sa mga biro nito. I just met you today, Martha. But honestly, I feel more comfortable with you than with anyone else I know. Sus, binola mo pa ako. Sinasabi mo lang yan kasi baka iwanan kita rito. No, I'm serious. If you were my date, this would be the first time I'd actually enjoy it. Sa palagay ko, hindi mo masasabi yan kung nakikita mo ko. Baka inunahan ka ng panghuhusga kaysa makita ang ugali ko. Mahina nitong sabi. Tinamaan ng konsensya si Austin dahil kanina lang ay ganoon ang tingin niya kay Martha. Turn off siya sa pagiging taklesa nito at kawalan ng manners sa pagkain. Pero hindi niya inaasahan na may ugali itong magpapabago sa unang impresyon niya sa dalaga. Yun ay ang pagiging matulungin nito. May taxi na palang nakaabang dito. Sumakay ka na, Austin. Muling sumigla ang boses ni Martha. Inakay siya nito patungo sa taxi, pinagbuksan ng pinto at marahan pa nitong ipinatong ang kamay sa ulo niya para alalayan sa pagsakay. Yumuko ka pa na kaunti, baka mauntog ka. Sinunod ni Austin ang sinabi ni Martha, pero nahawi ang hoodie niya bago siya makasakay ng maayos. Thank you, Martha. I hope to meet you again. Nagtaka si Austin nang hindi agad sumagot si Martha. Bukas pa naman ang pintuan ng taxi at hindi pa niya nararamdaman ang paglayo nito. Are you still there, Martha? Oo. Sige, alis na ako. Sabihin mo na lang sa driver yung bababaan mo. Malamig nitong tugon. Narinig ni Austin ang pagsara ng pintuan at ilang sandali lang ay umalis na rin ang taxi. Hindi man lang niya nalaman kung bakit biglang nagbago ang boses ni Martha. Nawala ang sigla roon at pakiramdam niya'y galit to. Maybe she's exhausted. Sabi na lang niya sa sarili. Ilang saglit pa tumunog ang keypad phone ni Austin. Kinuha niya yun sa bulsa at kinapa ang accept button bago sagutin ang tawag. Hello? Austin, iho. It's me. Sorry, hindi ko nasagot ang tawag mo kanina. Nasaan ka na? Saan ang tiyahin niya sa kabilang linya? Garalgal ang boses nito na pinagtataka niya. Nasa taxi ako, tita. Pauwi na po ako. Paano ka nakakuha ng taxi? May tumulong po sa akin. Sige, hihintayin na lang kita sa may gate. Pinatay na rin nito ang tawag. Binaliwala na lang muna niya ang napansin at kinausap ang driver para sabihin ang address niya. Hindi rin nagtagal, tumigil na ang taxi. Hindi pa man siya nakakababa, bumukas na ang pinto sa gilid niya. Austin, mabuti nakauwi ka na. Boses yun ang tiyahin niya. Inalalayan siya nito pagbaba matapos magbayad sa driver. Hawak-hawak pa rin siya nito hanggang makapasok sila ng bahay. Ngunit nagtaka siya nang bigla itong yumakap sa kanya at umiyak. Austin, your dad is here, but... Humagot ito ng hangin bago nagpatuloy sa pagsasalita. Your dad, my brother is dead. Parang bombang sumabog kay Austin ang sinabi ng tiyahin niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak ngayon. Wala siyang magagandang alaala kasama ang daddy niya, pero kahit papaano, inaasam niya rin na makasama ito tulad ng normal na pamilya. Ngunit paano pa mangyayari yon kung wala na ito? Huminga siya ng malalim at pilit kinokontrol ang panginginig ng mga kamay niya. No, this can't be happening. Pabulong niyang sabi. Halos hindi maipaliwanag ang lungkot at gulat na sabay na bumabalot sa puso ni Austin. Parang hindi lang paningin niya ang naging blanko, kundi maging ang pakiramdam niya. Akala niya ibaliwala lang sa kanya ang kanyang ama, pero sa reaksyon niya sa pagkawala nito, ngayon niya nararamdaman na mahalaga pa rin ito sa kanya.
Samantala, nakauwi na si Martha sa bahay, pero hindi pa rin siya makarecover sa nalaman. Nakatitig lamang siya sa kawalan at bigla na lamang tumulo ang mga luha niya. Pinukpok niya ang dibdib nang maramdaman ang pamilyar na sakit doon. Bakit kung kailan nakakalimot na ako, saka pa kita makikita? Hindi siya maaaring magkamali. Ang lalaking yon ang nakabangga sa tatay niya at dahilan ng pagkamatay nito. Si Austin ang salarin kung bakit ulila na siya ngayon sa ama. Hindi niya makakalimutan ng araw na yon at parang sirang plaka na bumalik ang nakaraan sa alaala niya. Kaarawan ng nanay ni Martha at sa unang pagkakataon ay makakakain din sila sa labas. May naipon siyang pera galing sa pamamasada ng pedicab at yun ang gagamitin nila para mag-celebrate. Sinadya niyang hindi muna mamasada ngayon para sa mahalagang araw ng nanay niya. Martha, ayun ang itay mo. Turo ng kanyang ina sa direksyon ng tatay niya. Itay! Masaya niyang sigaw habang kinakawayan to. Kumaway ito pabalik habang nakangiti saka kinuha ang pedicab. Tumingin muna ito sa magkabilang parte ng kalsada at nang walang dumadaan na sasakyan, tumawid na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang motorsiklo ang humaharurot na lumitaw sa kurbadong kalsada. Tinutumbok nito ang pedicab at huli na para umiwas isa man sa mga ito. Kitang-kita ni Martha nang sumalpok ang motorsiklo sa pedicab ng tatay niya. Tumilapon ang mga ito kasunod ng umiiyak na sigaw ng nanay niya. Rolando! Tumakbo ito patungo sa tatay niya na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Habang siya'y napako sa kinatatayuan at hindi makakilos. Bumagal ang kanyang paghinga at bumigat ang dibdib niya kasunod ng pagpatak ng mga luha niya. Itay! Nakikit ni Martha ang paghinga sa halo-halong emosyon sa dibdib niya. Ang masayang araw sana nila ay biglang humantong sa malagim na pangyayari. Miss, please help me. Nabaling ang tingin ni Martha sa nagsalita. Gumulong malapit sa kanya ang lalaking driver ng motorsiklo. Pilit nitong itinataas ang kamay na waring inaabot siya. Kusang kumilos ang katawan niya palapit dito. Una niyang naisip ay tulungan ng lalaki. Inalis niya ang nasira nitong helmet, pero natigilan siya nang marinig ang sigaw ng kanyang ina. Rolando! Huwag mo kaming iwan! Pakiusap, gumising ka! Napahigpit ang hawak ni Martha sa helmet habang nakatingin sa lalaki. Galit ang namayani sa puso niya kahit nakikita niya ang pag-agos ng dugo sa semento mula sa ulo nito. Hindi kita mapapatawad! Sigaw niya saka itinaas ang hawak na helmet. Gusto niyang ihampas dito ang helmet para makaganti sa ginawa nito. Pero nawalan ng malay ang lalaki at pinigilan siya ng mga kasamang driver ng tatay niya. Simula ng araw na yon, hindi niya makalimutan ang mukha ng lalaking yon. Martha, anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Ang nag-aalalang boses ni Aling Carla ang nagpabalik kay Martha sa kasalukuyan. Mabilis itong lumapit sa kanya at agad siyang yumakap dito. Habol-habol na niya ang paghinga sa sobrang pag-iyak. Inay, nakita ko po siya. Bumalik na naman ang sakit sa dibdib ko dahil sa kanya. Umiiyak niyang sumbong. Sino ang nakita mo, anak? Ang taong bumangga po kay Itay. Nasa harapan ko na siya. Pero wala akong nagawa para pagbayarin siya sa kanyang kasalanan. Halos 1 taon nang wala si Itay. Pero bumalik na naman ang sakit nang makita ko ang lalaking yun. Hindi ko siya mapapatawad, Inay. Mahigpit siyang niyakap ng nanay niya habang hinahaplos ang likuran niya. Patawarin mo ako, anak. Akala ko'y nakalimot ka na kaya nagawa ko ito. Mahina nitong sabi na parang magsisisi. Inangat ni Martha ang tingin sa nanay niya. Anong ibig mo sabihin, Inay? Huminga ng malalim si Aling Carla. Hinawakan nito ang kamay ni Martha at marahang inalis ng palad ang bakas ng luha sa pisngi ng dalaga. Ginawa ko ito para matutunan mo magpatawad, anak. Tahimik ng tatay mo kung saan man siya naroon at hindi niya magugustuhan kung may galit pa rin sa dibdib mo. Mabait ang tatay mo, matulungin at mapagpatawad. Sana kalimutan mo na rin ang galit sa lalaking yun. Patawarin mo na siya. Malaki ang galit ko sa lalaking yun, Nay. Paano ko po siya papatawarin kung simula nang mamatay si Itay? Gabi-gabi akong dinadalaw ng aksidenteng yun. Muntik na rin po ako mamatay sa bangungot. Tapos hindi man lang niya pagbabayaran ang ginawa niya kay Itay. Martha, huminahon ka muna at makinig sa akin. Bumuntong hininga si Martha at pilit kinakalma ang sarili. Gusto niyang marinig ng maayos ang sasabihin ng kanyang ina. Oo at galit siya, pero hindi sarado ang tenga niya.
Handa pa rin siyang makinig sa nanay niya. Nang mamatay ang tatay mo, lumapit sa akin ang tiyahin ng nakamangga sa kanya. Nakiusap siya na huwag ipakulong ang pamangkin niya dahil may posibilidad na babulag ito sa nangyaring aksidente. Kung nasa katayuan ko ang tatay mo, alam ko magpapatawad siya kahit gaano pa kasakit ang nangyari. Hiniling ko na lang sa kanya na magkaroon ng maayos na libing ng tatay mo at ginawa naman niya. Kumuha siya ng isang space sa columbarium para himlayan ng abo ng tatay mo. Pero noong nakaraang araw lang, nakita uli kami sa Triangle Plaza. Nakiusap siya na kung maaari daw ay makipagkita tayo sa pamangkin niya at personal na sabihin na pinapatawad natin to. Uminit ang ulo ni Martha at hindi niya napigilan ang biglang pagtaas ng emosyon. Ano po? Hiniling pa talaga niya yon? Tayong nawalan, Nay. Bakit tayong personal na lalapit sa lalaking yon? Dapat nga siya ang lumapit sa atin para humingi ng tawad eh. Ang kapal naman ng mukha niya. Anak, pinagbabayaran na yun ng pamangkin niya na bulag pa rin hanggang ngayon. May kakayahan silang ipagamot si Austin pero ayaw nito. Yun daw ang paraan nito para pagbayaran ng nangyari sa tatay mo. Ilang buwan nang nakakulong sa kadiliman si Austin at siguro naman sapat na yun para patawarin mo na rin ang taong yun. Sandaling napapikit si Martha. Kinakapa niya ang galit sa puso niya para kay Austin. Ngunit nang maalala niya ang nangyari dito sa restaurant, may awa siyang nakapapara dito. Malaki naman ang katawan nito at makakaya nitong lumaban. Pero dahil sa kalagayan nito, baliwala lang itong natumba sa isang bangga ng estudyante at tulak ng payat na lalaki. Nahihirapan pa rin po ako, Inay. Ayokong ibigay ang pagpapatawad ko kung hindi yun ang nararamdaman ko. Siguro hindi pa po ngayon. Sabi niya nang nakatingin sa kanyang ina. Bahagyang ngumiti si Aling Carla at muling niyakap si Martha. Matatagpuan mo rin ang kapatawaran sa puso mo, anak. Hayaan mo lang itong magpatawad. Tipid na ngumiti si Martha. Niyakap niya rin ang kanyang ina at gustong-gusto talaga niya kapag ganito kaseryoso ang usapan nilang dalawa. Sobrang gaan sa pakiramdam dahil ramdam na ramdam niya ang pagmamahal nito sa kanya. Siya nga pala, anak, may blind date ka sa... Inay naman eh, isiningit pa talaga ang blind date. Mabilis niyang putol sa sasabihin nito at bahagyang dumistansya rito. Yun talaga ang mas importante, anak. Kung pasado sa'yo si Austin, hindi na ako mag-a-arrange ng blind date mo. Kung hindi naman, patuloy ang blind date mo hanggat wala kang nagugustuhan. Naninilos ang nguso ni Martha bago tumayo. Hindi na po ako sisipot sa blind date na gagawin mo, Inay. Ayoko na. Nakakasawang humarap sa mga lalaking hindi ko naman kilala. Sabi niya sabay talikod. Oh, saan ka naman pupunta? May bisita po ako kay Itay. Magsusumbong lang po ako. Gusto kong mabawasan ng bigat sa dibdib ko. Hindi na siya pinigilan ng nanay niya. Tulad ng sinabi ni Martha, nagtungo siya sa himlayan ng tatay niya sa columbarium at sinabi niya dito ang lahat ng mga nangyari. Kahit pa paano nabawasan ang bigat sa dibdib niya. Mas maganda talagang ilabas ang sama ng loob para gumaan ang pakiramdam. At salamat sa mga magulang niya na binusog siya ng magagandang payo habang lumalaki. Utang niya ang positibong pag-iisip sa mga ito at balang araw, mapapatawad din niya si Austin. Pagkatapos ng date ni Martha kay Austin, patuloy pa rin ang nanay niya sa pag-a-arrange ng blind date sa kanya. Pero hindi niya sinisipot isa man sa mga yun. Nakatuon lamang ang atensyon niya sa pamamasada ng pedicab. Mahirap ang buhay pero nakakaraos naman sila sa kinikita niya. Hindi naman malayo ang ruta niya at sa loob lang din ng residential area na karaniwan ay patungo sa sakayan ng jeep, eskwelahan at palengke. Kahit maraming trabaho ang pwede niyang pagpilian, mas gusto pa rin niya ang pedicab dahil parang kasama pa rin niya ang tatay niya sa tuwing namamasada siya. Martha, pwede mo ba akong ihatid sa columbarium? Magdadala lang ako ng bulaklak sa anak ko. Saad ni Miss Mina, isang guro na suki ni Martha. Sige po, Mamina. Sakay na po. Pagsakay ng pasahero, sinimulan na ni Martha ang pagpadyak. Malapit lang naman ang columbarium kung dadaan sa highway, pero bawal ang pedicab doon. Masyadong delikado dahil malalaking sasakyan ang dumadaan sa highway. Binaybay na lang niya ang makikitid na daan patungo sa himlayan ng abo ng mga mahal nila sa buhay. Halos 15 minuto ang naging biyahe dahil sa liku-likong daan at nakatanggap si Martha ng 50 pesos mula sa guro. Kasama na roon ng tip dahil 20 pesos lang ang karaniwang bayad sa ganoon kalayong distansya. Maraming salamat po, Mamina. Hihintayin pa po ba kita? Wag na, Martha. Sasakay na lang ako ng jeep papunta sa school mamaya. Sige po, salamat po ulit. Walang anuman, mag-iingat ka.
Magalang na nagpaalam si Martha habang nakangiti sa guro. Ilang padyak pa lang ang nagagawa niya nang muli siyang tumigil sa gilid. Maayos niyang iniwan ng pedicab at tumakbo papasok ng columbarium. Bibisita na rin pala ako kay Itay. Pumunta si Martha sa kinalalagyan ng abo ng tatay niya, pero napatigil siya nang makita ang pamilyar na lalaki roon. Si Austin. Nakatayo ito sa tabi ng nicho ng tatay niya, suot ang hoodie jacket at sunglasses. Anong ginagawa niya rito? Mahina niyang sabi at dahan-dahang lumapit. Tumayo siya sa tabi nito habang nakaharap siya sa larawan ng tatay niya. Binaliwala niya si Austin at hindi man lamang siya nag-abalang tumingin dito. Ilang linggo na rin simula nang huli silang magkita at hindi niya inaasahan na magkikita pa silang muli ngayon. I kept waiting for your love, Dad, but all you ever handed me were bills. Was money the only way you knew how to love me? Napalingon si Martha nang marinig ang basag at malungkot na boses ni Austin. Tumingin din siya sa nichong nasa harapan nito at nakita niya roon ang larawan ng hindi katandaan na lalaki na may pangalang Astino Season. Mukha itong mas matandang version ni Austin. I thought that when I went blind, you'd finally give me a moment of your time. But you couldn't even give me that. You were too focused on your business and your new life. Until the day you had a heart attack. Muli nitong sabi. Tumalim ang tingin ni Martha kay Austin. Alam niyang nagluluksa ito ngayon, pero hindi niya maiwasang mainis sa sinabi nito. Akala pa naman niya pinili nitong maging bulag para pagbayaran ng nangyari sa tatay niya, pero gusto lang pala nitong makuha ang atensyon ng sarili nitong ama. And now, you've put on me the pressure I never wanted. You're being unfair, Dad. Bumuntong hininga si Austin. Saka nito ginalaw ang tungkod, pero tinamaan siya sa binti. Aray! Bulalas niya at bahagyang lumayo sa lalaki. I'm very sorry, miss. Akala ko'y mag-isa lang ako rito. Pasensya na talaga, hindi kita nakita. Paano mo ako makikita, bulag ka? Masungit niyang sabi. Napansin ni Martha ang paghigpit ng hawak nito sa tungkod. I know, and I'm sorry. I don't want to hurt you just because I'm blind. Ginagawa mo pang dahilan ng pagiging bulag? Kung nagpapa-opera ka sana, edi hindi ka makakasakit ng hindi sinasadya. Muli niyang sabi. Gusto niyang iparating dito na may paraan naman para bumalik ito sa normal kung gugustuhin ito. Parusa ko to dahil sa kasalanang nagawa ko. Alam kong mas masakit ang pinagdaanan ng pamilyang nabangga ko. At habang buhay ko itong dadalhin, kasama ang huling imaheng nakita ko bago mawala ang paningin ko. Tama siya. Hindi niya ako dapat patawarin. Walang kapatawaran na ginawa ko sa pamilya niya. Mahigpit na kinuyom ni Martha ang mga kamay niya. Alam niyang siya ang tinutukoy ni Austin dahil siya ang huli nitong nakita bago ito mawalan ng malay sa aksidente. Kalokohan. Babalik ba ang buhay ng binangga mo kung paparusahan mo yung sarili mo? Magpagaling ka at ikaw mismo humingi ng tawad sa kanila. Sa ganoong paraan man lang ay gumaan na pakiramdam nila. Hindi nila gusto na maghirap ka dahil hindi sila ganoong tao. Mas gusto nilang makita ang pagsisisi mo sa harapan nila at paghingi ng tawad. Yun ang ibigay mo sa kanila. Nakatingin lang si Martha sa larawan ng tatay niya habang sinasabi yon. Pakiramdam niya ginagabayan siya nito para sabihin yun kay Austin. Napangiti siya nang tuluyang lumuwag ang pakiramdam niya. Miss, pwede ba kitang hawakan? Sa tingin ko kasi, pamilyar ka sa akin. Bumalik ang tingin ni Martha kay Austin. Umatras agad siya nang itaas nito ang isang kamay para hawakan siya. Hindi pwede. Ayoko may humahawak sa akin lalo na't hindi ko kilala. Diyan ka na nga. Naglakad palayo si Martha pero hinabol siya ni Austin. Nakalimutan yata nitong bulag ito at mabilis na naglakad. Miss, sandali lang. Dahil sa pagmamadali, muntik nang bumangga sa pader si Austin pero nagawa nitong hilahin ni Martha para umiwas. Nawalan ito ng balanse at bumagsak sa kanya. Pinatibay naman niya ang binti at mga braso para hindi siya matumba kasama nito. Sa huli, nagtagpo ang kanilang mga katawan at nakayakap sila sa isa't isa. I feel it's you, Martha. And I'm right. Natigilan si Martha sa boses ni Austin. Malungkot yon at tila nakahanap ito ng sandalan sa lahat ng bagay na pinagdadaanan nito ngayon. Sa halip na humiwalay, mas lalo pa itong yumakap sa kanya. Austin, pangalawang beses pa lang tayong nagkikita ngayon. Kung makayakap ka naman, akala mo ilang taon na tayong close. Lumayo ka nga, ang bigat mo. Biro niya. Pero ang totoo, naiilang siya habang yakap nito. Dikit na dikit ang mga katawan nila at kulang na lamang ay glue para maging permanente ang pisngi niya sa dibdib nito sa sobrang dikit. Wala pang lalaki ang nagtangkang yumakap sa kanya at ito pa ang kauna-unahang gumawa niyon.
Hinayaan na lang niya dahil bulag naman. I don't know who else I can talk to, Martha. You're the only person I can think of, but I don't even know how to contact you. Nakaramdam ng awa si Martha para kay Austin. Parang napakabigat ng pinagdadaanan nito ngayon. At sa ilang aspeto, nauunawaan niya ito. Hindi madali ang mawalan ng mahal sa buhay, lalo pat binabalot ito ng konsensya sa pagkamatay ng tatay niya. Nauunawaan kita, pero pwede naman tayong mag-usap ng hindi magkayakap, di ba? Kung gusto mo, lumabas muna tayo ng columbarium para makapag-usap ng maayos. Suwestyon niya. Marahan siyang pinakawalan ni Austin. Nakita niya ang bahagyang ngiti sa labi nito kahit daplis ang tingin nito sa kanya. Okay na ako, Martha. Salamat at naliwanagan na ako ngayon. Gagawin ko ang mga sinabi mo. Magpapagaling ako at haharapin ang pamilyang naging biktima ng padalos-dalos kong kilos. Kapag nagawa ko mga yun, ikaw naman ang pupuntahan ko. Mapait na napangiti si Martha. Wala pang ideya si Austin kung sino talaga siya. Anong iisipin nito kapag nalaman na siya ang anak ng naging biktima nito at ang babaeng huli nitong nakita bago nawalan ng paningin? Baka mas lalo nitong sisihin ang sarili. Magpagaling ka para sa sarili mo, wag para sa ibang tao. Tama ka. Gagawin ko to para sa sarili ko. Pero kailangan ko ng inspirasyon para harapin ang lahat ng to. At ikaw ang inspirasyon na yun, Martha. Kung makapagsalita ka, akala mo naman kilalang kilala mo ko. Kilala man kita o hindi, ikaw pa rin ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Salamat, Martha. Madamdamin nitong sabi. Pakiramdam ni Martha, siya ang naging daan para makaalis sa madilim na buhay si Austin. Tama lamang pala ang ginawa niya dahil nakatulong din siya para magpatuloy ang buhay nito. Bahala ka sa gusto mong gawin. May kasama ka ba? Ihahatid na kita sa kanya. Pagbabago niya sa usapan. Naghihintay sa labas nitong gusali ang kasama kong driver. Halika na, ihahatid na kita ron. Baka mabangga ka na naman. Konsensya ko pa yun. Kinuha ni Martha ang kamay ni Austin saka inilagay sa braso niya. Pero pinalandas nito ang kamay hanggang mahawakan ng kamay niya. Dahan-dahan pa nitong ipinasok ang mga daliri sa pagitan ng mga daliri niya. Much better. Nakangiti nitong sabi. Napatingin na lang si Martha sa magkahawak nila mga kamay. Mainit ang palad ni Austin at bahagya pang humahaplos ang hinalaki nito sa kamay niya. Hindi ako komportable, Austin. Bitiw na. Seryoso niyang sabi. Kahit ngayon lang, Martha. Hayaan mong hawakan ko mga kamay mo. Pasimpleng bumuntong hininga si Martha. Hindi na siya nakipagtalo kay Austin at marahan na lamang itong inakay palabas ng gusali hanggang makarating sa sasakyang naghihintay dito. Tinulungan niya itong sumakay at bahagya pa niyang inilapat ang kamay sa ulo nito para hindi ito mauntog sa sasakyan. Thank you, Martha. When we meet again, I won't be this version of Austin anymore. I promise I'll change for the better. And when that time comes, the first thing I want to see is you. Sabi pa nito bago tuluyang umalis ang sasakyan. Mapaklang napangiti si Martha habang nakatanaw sa papalayong sasakyan. Kapag nakakita ka na, ako naman ang hindi mo makikita. Hindi ka na ang bulag na Austin na nagagawang ngumiti sa akin. Magbabago na ang lahat sa oras na muli mong masilayan ang mundo. Bulong niya bago nilisan na rin ang lugar. Hindi na malaya ni Martha ang paglipas ng mga araw. 3 buwan na pala simula noong huli silang magkita ni Austin. Wala na siyang balita tungkol sa lalaki at abala naman siya sa pamamasada ng pedicab. Ngayon, kasama na ang Triangle Plaza sa mga ruta niya. Martha, may 2 pasahero sa may fountain. Gusto raw mamasyal sa buong plaza. Puntahan mo na at walang nakapila ron ngayon. Saad ng isa sa mga kasamang pedicab driver ni Martha. Sige, pupuntahan ko. Salamat, Bugoy. Isinuot ni Martha ang jacket at sombrero saka nagpedal patungo sa fountain. Ganado siya ngayon dahil marami ang namamasyal sa Triangle Plaza at maganda ang kita nilang mga pedicab driver. Nang malapit na sa fountain, natanaw agad ni Martha ang isang babae at nakatalikod na lalaki. Nakita agad siya ng babae at ngumiti ito sa kanya. Magandang araw, ma'am. Sasakay po kayo? Magalang niyang tanong pagtigil niya sa harapan ng mga ito. Yeah, gusto naming mamasyal ng boyfriend ko sa buong plaza, pero ang hassle naman maglakad. Babe, halika na. Narito na ang pedicab na sasakyan natin. Kalabit nito sa nakatalikod na kasama na kasalukuyang may kausap sa cellphone. Bahagyang yumuko si Martha nang mapansing masyadong nakababa ang zipper ng jacket niya, kaya ay tinaas niya muna yon. Martha? Napalingon si Martha nang marinig ang pangalan niya. Namilog ang mga mata niya nang makita si Austin. Walang suot na hoodie at sunglasses, at mukhang bumalik na sa normal ang paningin nito.
Pero hindi ito sa kanya nakatingin, kundi sa kasamang babae, na akala niya ay siya ang tinatawag nito. Be careful, I don't want you to get hurt. Sabi nito at mabilis na inalalayan ng babae pasakay sa pedicab. Babe, sanay ako sa pedicab. Remember, ito ang trabaho ko noon. Pinatigil mo lang ako kasi ayaw mo akong mahirapan. I know, Martha, but I still want you to be careful. Malambing pa nitong sabi. Nakatingin lang si Martha kay Austin hanggang makasakay ito sa pedicab. Yumakapagad sa braso nito ang babae. Miss, maayos na ang pwesto namin dito. Umalis na tayo. Sabi ng babae. Tumingin sa kanya si Austin, pero mabilis naman siyang bumaling sa unahan at nagpedal. Sabi ko na nga ba't hindi mo na ako makikita kapag bumalik ang paningin mo? Bulong niya sa isip. Base sa naririnig niyang pag-uusap ng dalawa, sobrang close ang mga ito. Halos hindi mapaghiwalay simula nang bumalik ang paningin ni Austin 2 buwan na nakararaan. Narinig pa niyang gusto na ng babae na pakasalan si Austin sa lalong madaling panahon. Miss, pwede ba tayong tumigil sandali sa flower garden? Gusto ko lang magpo-picture sa gitna ng makukulay na bulaklak. Hiling ng babae. Tahimik na iniliko ni Martha ang pedicab patungo sa flower garden. Pagdating doon, kaagad pumunta sa gitna ng mga bulaklak ang babae habang kinukunan ng larawan ni Austin. Babe, picture naman tayong dalawa rito. Hiling na naman ng babae bago tumingin sa kanya. Miss, pwede mo ba kaming picturean ng boyfriend ko? Pakiusap nito sa kanya. Sige ma'am. Bulang buhay niyang sabi. Lumapit siya kay Austin at kinuha ang cellphone na gamit nito sa pagpicture. Nang maibigay sa kanya, pumunta na ito sa babae. Iba't ibang pose ang ginawa ng dalawa at karamihan ay magkayakap. Kanina, ang ganda ng mood ni Martha. Pero ngayon, biglang nawalan siya ng gana. Parang nainis siya sa nakikitang kaswitan ng dalawa. Ganito siguro kapag walang boyfriend. Hindi makarelate sa sweetness ng magjowa. Sabi niya sa isip. Pero may isang parte sa isip niya ang sumisigaw na nagsiselos lang siya. Ano ba? Bakit naman ako magsiselos? Wala naman akong karapatan. Kontra niya sa sarili. Nang magsawa sa pagpapapicture, bumalik na ang dalawa sa pedicab. Pabagsak naman niyang ibinalik ang cellphone kay Austin, pero nahuli ang kamay niya nang itikom nito ang palad. Napansin ni Martha ang pagkunot ng noon nito habang nakatingin sa kamay niyang hawak nito. Marahan pang humaplos ang hinalaki nito roon. Babe, pukaw ng babae kay Austin. Mabilis namang binawi ni Martha ang kamay kay Austin at sumakay sa pedicab niya. Bali wala siyang nagpedal pagkasakay ng lalaki. Tahimik lang siya hanggang mailibot ang dalawa sa buong plaza. 35 lang po ma'am, sir. Sabi niya sa presyo ng pamasahe ng dalawa. Humugot ng malutong na 500 si Austin sa wallet at iniabot sa kanya. Wala akong panukli sa halagang yan, sir. Baka may mas mababa kayong deal dyan. Keep the change. Napaangat ang tingin ni Martha kay Austin. Nagtama ang paningin nila sa unang beses at mabilis din siyang umiwas. Kakaiba pala sa pakiramdam kapag nakipagtitigan sa dating bulag. Parang gusto siyang dalhin sa ibang dimensyon na sila lamang dalawa ang naroon. Mabilis niyang pinilig ang ulo para alisin ang kakaibang tumatakbo sa isip niya. Nag-focus na lang siya sa pakikipag-usap dito. Aba, salamat sa tip, sir. Kinuha niya ang 500 sa kamay nito pero hindi agad nito binitiwan yon. Wait, can you say that again? Nalilito naman siyang tumingin sa lalaki. Ang alin, sir? Yung salamat sa tip? I think I've heard your voice somewhere before. Babe, wag mo na siyang abalahin. Naghahanap buhay yung tao, oo. Naiistorbo pa natin. Malambing na sabi ng babae bago nito hawakan ang kamay ni Austin para pakawalan ng pera. Sige na miss, salamat sa ride. Dugtong pa ng babae. Humiti si Martha at hindi na pinansin ng dalawa. Bumalik na lang uli siya sa pamamasada at sa araw na yun, mahigit 1,000 ang kinita niya kasama ang tip ng mga pasahero. Nang sumunod na araw, maagang naghanda si Martha para pumunta sa Triangle Plaza at mauna sa pila. Ngunit sa tapat ng palengke, isang matanda ang nakita niyang nahihirapan sa pagdadala ng mga pinamili nito. Tumigil siya sa harapan nito at nagmamadaling bumaba para tulungan to. Magandang umaga po, Lola. Tulungan ko na po kayo. Kinuha ni Martha ang mga bitbit nitong eco bag na may lamang mga gulay at prutas, saka isinakay sa pedicab niya. Sumakay ka na rin po, Lola. Ihahatid na po kita sa pupuntahan mo. Maraming salamat, Iha. Mabuti at dumating ka. Napaaga yata ang pamamalengke ko at wala pang tricycle na dumadaan dito. Saad ng matanda pagsakay sa pedicab niya. Bago ka lang po ba rito, Lola? Wala po kasing dumadaan na tricycle sa bandang to ng palengke.
Sa kabila po sila nakapila. Tugon niya bago sinimulan ng pagpadyak. Ngayon lang ako pumunta sa palengking to, iha. Gusto ko kasing personal na bilhin ng mga sangkap sa lulutuin ko para sa apo ko. Ang sweet mo naman po, Lola. Saan ko po ba kayo ihahatid? Pwede bang ihatid mo ako sa Diamond Forge? Nahihirapan kasi ako sumakay sa jeep. Ngumiti si Martha at bahagyang sumulyap sa matanda. Medyo malayo ang Diamond Forge sa lugar nila dahil eksklusibong village yun. Pero may alam naman siyang shortcut para mabilis na makarating doon. Hindi niya hahayaan na malate ang matanda sa lulutuin nitong agahan para sa apo. Sige po, Lola, wala pong problema. May shortcut naman po pupunta ron. Ngumiti rin ang matanda at habang nasa biyahe, patuloy lang silang nag-uusap. Minsan nakikisabay ito sa pagtawa tuwing nagbibiro siya. Hindi nila namalayan, nakarating na pala sila sa main gate ng Diamond Forge. Lola, sandali lang po ah. Kakausapin ko lang po ang gwardya para papasukin niya ako at nang maihatid kita ng pedicab hanggang sa loob. Salamat, iha. Tugon ng matanda. Lumapit si Martha sa guardhouse at kinausap ang gwardyang naroon. Nakiusap siya rito kung pwedeng ihatid niya ang matanda sa loob. Sinili pa nito ang matandang nakaupo sa pedicab at agad na pumayag. Bahagya pa siyang nagtaka dahil ang alam niya ay mahigpit ang village sa mga sasakyang pumapasok doon. Siguro dahil mukha siyang mabait kaya pumayag agad ito. Lola, pumayag na po ang gwardya. Ihahatid na po kita hanggang sa bahay mo. Ngumiti lang ang matanda bago siya muling nagpadyak. Ilang minuto lang pagpasok ng village, pinahinto na siya ng matanda. Tinulungan niya agad ito sa pagbubuhat ng mga eco bag papasok ng isang marangya at napakagandang bahay. Bahagya pa siyang napanganga nang makapasok siya sa loob. Maaliwalas yun at sobrang lawak. Mukhang mamahalin ng mga gamit at parang kumikinang ang paligid sa paningin niya. Maraming salamat ulit, iha. Ito pala ang bayad ko. Iniabot nito ang buong 500 sa kanya, pero hindi niya tinanggap. Muli niyang inipit sa palad ng matanda ang pera. Wag na po, Lola. Itago mo na lang po yan pandagdag sa pambili niyo ng maintenance na gamot. Wag po kayo masyadong magpapagod sa trabaho, ah. Kung makakausap ko lang ang apo mo, pagsasabihan ko siya na wag kanyang hahayaan magtrabaho at alagaan ka na lang. Wala po ba kayong kasamang katulong dito? Ang laki pa naman nitong bahay pero mukhang mag-isa ka lang pong kumikilos dito. Saad niya dahil iniisip niyang cook ang matanda o isa sa mga katulong sa malaking bahay. Sandaling natigilan ng matanda pero maya-maya bigla rin itong tumawa. Seryoso naman siya pero tawang-tawa ito sa kanya. Nakakatawa ka talaga, iha. Bueno, ano pala ang pangalan mo? Martha Bakunawa po. Martha? Saad nito na may kunot sa noo. Opo, Lola. Pasensya na po't kailangan ko nang umalis. May trabaho pa po ako eh. Mag-iingat ka, Martha. Maraming salamat uli. Nagmana muna siya sa matanda bago tuluyang umalis ng bahay. Nagmamadali siyang nagpadyak papunta sa plaza at panglima na siya sa pila. Kahit ganoon, swerte pa rin ang araw niya dahil malaki ang kinita niya sa pasada. Walang ideya si Martha kung nagkataon lamang o tadhana. Pero palagi niyang nakikita ang matanda sa daan papunta sa plaza. Lagi rin niya itong pinapasakay ng libre at ihinahatid sa Diamond Forge. Dahil sa dalas ng pagpunta niya roon, nakilala na rin siya ng mga gwardya sa village. Hindi naman siya nanghihinayang sa layo ng pagpadyak niya kahit walang bayad, dahil bawing-bawi ang kita niya maghapon kapag pumasada na siya. Isang umaga, hindi niya napigilang magkwento sa matanda na nagpakilalang Lola Astina tungkol sa swerteng nararanasan niya sa tuwing nakikita niya ito. Biruin mo po, Lola, halos hindi na po ako nagpapahinga sa sunod-sunod na pasahero sa plaza. Hindi naman po weekends pero ang daming tao palagi ron. Minsan nga po sumusuko na mga kasama ko sa pabalik-balik nila, kaya ako na po sumasalo sa mga pasaherong tinatanggihan nila. Siguro yun po ang dahilan kaya ako hinahanap ng mga pasahero. Saad niya habang buhat ang pinamili nito patungo sa kusina ng bahay. Mabait ka kasi, iha. Napakasipag mo pa. Ang swerte ng mga magulang mo sa'yo. At napalaki ka rin nila ng maayos. Ibinaba muna ni Martha ang eco bag at isang brown paper bag na mga gulay sa mesa. Isa-isa namang inilabas ni Lola Astina ang laman ng mga yon at kusa na rin siyang tumulong sa matanda. Totoo po yan, Lola. Kaya lang po si inay palaging blind date ang bukang bibig. Sinasadya ko na nga pong umalis habang tulog pa siya dahil naririndi na ako sa pamimilit niyang magnobyo ako. Wala ka pa bang nobyo, iha? Wala pa po at hindi pa ako nagkakaroon. Bakit naman? Wala ka bang nagustuhan sa mga naging blind date mo?
Napahinto si Martha sa pag-aalis ng mga gulay sa paper bag nang pumasok sa isip niya si Austin. Ito lamang ang bukod-tangi sa mga blind date niya. Hindi dahil sa bulag ito, kundi dahil parte ito sa isang masakit na pangyayari sa buhay niya. Umukit sa puso niya ang galit para dito, pero nang patawarin niya ito, napalitan iyon ng maginhawang pakiramdam. Ngunit ngayon, may kaunti siyang tampo sa lalaki dahil nakalimutan na talaga siya nito. May isang lalaki pa ang bukod-tangi sa kanilang lahat, pero 2 beses pa lang kaming nagkikita. At yung pangatlo, nakakakita na po siya pero hindi niya ako kilala. Tumingin ng matanda sa kanya, halata ang pagtataka sa mukha nito, pero ngumiti lang siya. Lola, magpapaalam na po pala ako. Papasada pa po ako ng pedicab eh. Sayang ang kikitain ko kapag tinanghali ako. Napansin niyang dudukot na naman ito sa bulsa para bayaran siya. Mabilis na siyang tumakbo para tanggihan to. At tumikil lang siya sa may pinto bago muling lumingon sa matanda. Lola, hindi ko po tatanggapin yan. Pamili niyo na lang po ng gatas. Nakangiti niyang sabi bago buksan ang pinto at lumabas. Pero may bigla siyang nakasalubong at nauntog ang noo niya sa matigas nitong dibdib. Napapikit si Martha sa sakit at napaatras. Ramdam niyang matutumba ang katawan niya. Pero bigla rin bumalik nang may humila sa kanya. Aray! Napangiwi siya nang mukha naman niya ang sumubsob sa dibdib ng lalaki. Miss, okay ka lang ba? Biglang napamulat si Martha nang marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin dito at ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Austin. Nagpumiglas agad siya nang mapagtantong yakap siya ng lalaki. Bitiwan mo ako. Hindi ako komportable sa yakap ng lalaki. Mabilis niyang sabi at nang makawala, tumakbo na siya palabas ng bahay. Hinihingal si Martha nang makarating sa pedicab niya. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at nag-iinit din ang mukha niya. Bakit narito ang lalaking yun? Dito ba siya nakatira? Bakit ngayon ko lang siya nakita ay ilang araw na akong pabalik-balik dito? Bulong niyang tanong. Sandaling natigilan si Martha nang muling bumalik sa isip niya ang itsura ni Austin. Basa ang buhok at katawan nito na parang kagagaling lang sa gym. Kita ang hulma ng mga braso at dibdib sa suot nitong muscle sando. Matigas ang panga nito at matangos ang ilong. Pero may lambing ang mga tingin kahit seryoso. Tipong masculine ang dating. Pero may pagka-boy next door ang charm na hindi niya inaasahan. Muntikan na siyang matulala sa nakabibighanin nitong itsura. Pero hindi siya ganoong babae. Hindi siya magpapadala sa unang kilig sa puso niya. Kilig? Bulalas ni Martha nang ma-realize ang iniisip niya. Tinakpan niya ang bibig at tumingin sa paligid. Mabuti na lang walang tao rito. Makaalis na nga. Sumakay sa pedicab si Martha at nagpadyak palabas ng village. Hindi talaga siya pwedeng magpadala sa kilig dahil may nobya ang taong nagparamdam ng unang kilig sa kanya. Ayaw niyang masabihan ng mga agaw o kabit, kaya nararapat lamang na baliwalain niya ang kilig para kay Austin. Samantala sa kusina, naiwang natigilan si Austin habang nakatingin sa mga kamay niya na kanina lang ay yakap ang babaeng kinagigiliwan ng lola niya. Apo, nakahanda na ba ang mga pasaherong sasakay sa pedicab ni Martha ngayong araw? Tanong ng lola niya. Her name happens to be Martha as well, and I felt like she was the same Martha I used to know. Sabi niya sa isip. Austin, tawag ng lola niya. Napatingin siya dito at nakakunot ang noo nito sa kanya. I'm sorry, Lola. What was it again? Tuluyang pumasok si Austin sa kusina at kumuha ng tubig. Kagagaling lang niya sa gym, pero nakalimutan niyang magdala ng tubig. Hindi naman niya inaasahan na naroon ang pedicab lady driver na sinakyan nila sa plaza. Tinatanong kita kung nakahanda na ba ang mga pasaherong sasakay sa pedicab ni Martha. Damihan mo ang pagkuha ng mga tao para malaki ang kikitain niya ngayong araw. Opo, nakahanda na sila. Pupunta rin po ako sa plaza para siguraduhin ginagawa nila ang inutos ko. Tugon niya. Magpadala ka na lang ng isang tao na pupunta sa plaza para magbantay. May trabaho ka pa sa opisina. Kailangan ng Diamond Forge Prime Builder sa pamamahala mo. Wala na ang daddy mo, iho. At ikaw na ngayon ang tagapagmana ng pamilya para pamahalaan ang ating mga negosyo. Naibenta na rin ang kumpanya ng daddy mo sa Amerika at nailagay na yun sa mga panibagong asset ng Diamond Forge. Kung may mga tanong ka, sabihin mo na lang sa Auntie Merly at Uncle George mo. Sila ang makakatulong sa'yo sa negosyo. Huwag mo akong bibiguin, Austin. Seryosang paalala ng lola niya. Yes, Lola. I'll put my full effort into managing our business. Tugon niya.
Kung noon, ayaw na ayaw niyang magtrabaho sa construction firm ng kanyang pamilya kahit may degree siya sa business management. Mas gusto niya ang buhay na malaya at walang responsibilidad. Pero ngayon, wala na siyang pagpipilian bilang bagong tagapagmana ng Diamond Forge, ang legacy ng pamilya Season. Malawak ang ari-arian ng kanyang pamilya at isa rin ang village sa pag-aari nila. Bago yon, natapos mo na ba ang problema sa pamilya ng nabangga mo? Sinabi mo sa amin na gusto mong humingi ng tawad sa kanila kaya pumayag ka magpagamot. Napuntahan mo na ba sila? Ang sabi ng auntie mo hindi pa raw hinihingi sa kanyang personal informations ng pamilyang yon. Nagbago na ba ang isip mo? Natigilan si Austin dahil hanggang ngayon hindi pa niya napupuntahan ang pamilya ng nabangga niya. Wala pa siyang lakas ng loob para magpakita sa mga ito. Natatakot siya sa hindi malamang dahilan. I'll ask Martha to come with me, Lola. I'll visit them one of these days once I get their information from Auntie Merly. Martha? Your girlfriend? Napansin agad ni Austin ang disgusto sa mukha ng lola niya nang banggitin ng girlfriend niya. Yes, Lola. Tugon niya. Why her? Anong kinalaman niya at isasama mo pa siya? Hindi mo rin sinasabi kung paano kayo nagkakilala ng girlfriend mo. Bigla mo na lang siyang pinakilala sa amin nang bumalik ang paningin mo. Nakilala mo ba siya habang bulag ka? Ngumiti si Austin nang maalala kung paano niya makilala si Martha. Lumapit siya sa matanda at hinila ang isang upuan sa harapan ng mesa. Umupo siya roon at kinuha ang isang mansanas sa mga pinamili ng lola niya. I met her when Auntie Merly arranged a blind date for me. At first, I wasn't sure if she was my date, but Auntie confirmed her name was Martha. She also encouraged me to have eye surgery. I once told her that if I ever regained my sight, the first person I wanted to see was her. Right after my surgery, she was there and confessed her feelings for me. That's when our relationship began. Kung mahal mo siya, hindi kita pipigilan na po. Base sa napapansin ko, malapit din siya sa stepmother mo. Magkakilala na ba sila noon pa? Napaisip naman si Austin. Napansin din niya ang pagiging malapit ng dalawa kahit noong unang araw niyang pinakilala si Martha. Wala naman itong nabanggit noon tungkol sa stepmom niya. Mommy, pinag-uusapan niyo ba ako? Tanong ng bagong dating. Magkasabay na tumingin sina Lola Astina at Austin sa may pintuan. Naroon si Mascara, ang stepmother ni Austin. Nakasuot pa ito ng silk night dress na pinatungan ng puting ropa. Tumayo si Austin nang umupo ito sa tabi niya. Ibinalik na rin niya ang hawak na mansanas kasama ang iba pang mga prutas. Narinig ko kasing pinag-uusapan niyo kami ni Martha. Mabait lang talaga ang batang yon kaya naging malapit kami sa isa't isa. Sabi pa nito. Sa'yo lang siya naging malapit, Mascara. Hindi niya magawang makalapit sa akin at kay Merly. Workaholic kasi si Merly at mas gusto niya mga sosyal na babae. Hindi naman ganoon si Martha. At ikaw naman, Mommy, masyado kang masungit. Ayaw na ayaw mong may ibang tao sa kusina kapag narito ka. Pinapaalis mo mga katulong at kahit si Martha. Hindi mo binibigyan ng chance na makalapit sa'yo. Huwag mo akong tawaging Mommy, Mascara. Hindi pa rin kita tinatanggap sa pamilya ko. Masungit na sagot ni Lola Astina. Mas gusto mo bang tawagin kitang Astina? Maghintay ka lang, Mascara. Malalaman ko rin ang tinatago mo. Go ahead, Astina. Dahan-dahang lumabas ng kusina si Austin habang nagkakasagutan ng dalawa. Hindi na siya nagpaalam dahil ayaw niyang matutuon na naman sa kanya ang usapan. Buong araw na natili sa Diamond Forge Prime Builder si Austin at patuloy pa rin niyang pinag-aaralan ang pagpapatakbo ng kumpanya. Trabaho agad ang hinarap niya pagkatapos ng surgery. Sa una, nahihirapan pa siya, pero kalaunan, nasasanay na rin ang katawan at utak niya. Hindi madali, pero alam niyang kaya niyang pamahalaan ng negosyo at mas palalaguin pa niya ito. Excuse me, sir? Pagkuha ng assistant ni Austin sa kanyang pansin. Go ahead, what is it? Nag-report na po ang taong pinapunta natin sa plaza. Hanggang alas 5 lang daw po mananatili ang mga binayaran nating tao para magpanggap na pasahero. Aalis na po sila maya-maya lang. Tumango si Austin at isinarado ang mga open tabs sa laptop niya. Sa kanya yun pinatay. Okay, good. Tell him to find another batch for tomorrow and send him the money. Noted, sir. Nang umalis ang assistant, lumabas na rin ng opisina si Austin. Dumiretso siya sa kotse at sa halip na umuwi, tumigil siya sa plaza at hinanap si Martha. Nakita niya itong kumakain sa isang food stall at napangiti siya sa walang kaarte-arte nitong pagkain. Tulad kung paano niya ito nai-imagine noon sa date nilang dalawa.
Ngunit nalukot ang mukha niya nang makita niyang puro lalaki ang kasama nito. Bumaba ng sasakyan si Austin at walang pagdadalawang isip siyang lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Martha, Tawag pansin niya rito. Lumingon ito sa kanya at bigla na lamang nasamid sa kinakain. Isa sa mga kasama nito ang nag-abot ng tubig sa dalaga. Mabilis itong uminom at muling tumingin sa kanya ng mahimasmasan. Ako ba ang tinatawag mo, sir? O narito ang girlfriend mo? Tumingin pa ito sa paligid na waring may hinahanap. Natigilan si Austin. Naging padalos-dalos siya at nakalimutang hindi ang Martha sa harapan niya ang kanyang girlfriend. Pero may naguudyok sa puso niya para makasama ang dalaga. I've been looking for you. I want you to take me for a ride around the plaza. Tugon niya. Ilang araw ka nang maswerte, Martha. Ibigay mo naman sa amin ng ibang pasahero. Ikaw na lang palaging hinahanap nila eh. Saad ng isa sa mga kasama nito. Wala namang problema sa akin yun. Sa inyo na siya. Kayo na ang bahala kung paano niyo siya hahatiin. No. Malakas na tutol ni Austin na nagpalingon sa mga ito. I want you. Only you, Martha. Seryoso niyang sabi habang nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Natigilan sandali si Martha at bahagyang yumuko nang inulan ito ng tukso. Boyfriend mo ba ang poging yan, Ineng? Tanong ng pinakamatanda sa grupo. Nobby talaga niya yan, Manong Joe. Baka may tampuhan at sinusuyo tong si Martha. Akala ko pa naman tomboy ito. Abay, dalaga pala. Mukhang mayaman pa ang nobyo. Ang ganda ng suot oh. Mukhang mamahalin. Mga timang kayo. Hindi ko yan nobyo. Magkakagusto ba ang katulad niya sa kagaya ko? Sa panaginip oo, pero sa realidad hindi. Kaya magsitigil nga kayo riyan. Nakakahiya sa pasahero. Sansala ni Martha sa mga kasama bago tumingin sa kanya. Doon mo ko hintayin sa pulang pedicab, sir. Tatapusin ko lang ang pagkain ko. Hindi sumunod si Austin. Lumapit siya sa food stall at tiningnan ng mga pagkain doon. Hindi pamilyar ang ibang putahe sa kanya, kaya nag-order siya ng kanin at pritong manok. Give me a cup of rice and a piece of chicken. Sabi niya sa tindera. Uy, kakain ka talaga rito? Sanay ka ba sa pagkain kalye? Baka sumakit ang tiyan mo. Saad ni Martha. Ngumiti ng bahagya si Austin. Ganitong boses din ang nagpakita ng pag-aalala noon sa kanya. I can manage. Tugon na lang niya. Sir, ito na po ang order mo. 60 pesos po lahat. 20 po ang kanin at 40 pesos naman po ang isang piraso ng manok. Kumuha ng buong 1,000 si Austin sa wallet at ibinigay sa tindera. Sir, wala po ba kayo kahit 100? Wala po akong panukli eh. It's fine. Just give them the food worth the amount they gave you. Tukoy niya sa grupo ni Martha. Ang bait ng nobyo mo, Martha. Nilibre tayo. Kantsaw ng isa. Sira, hindi ko nga siya nobyo. Pero mabait talaga siya. Nilibre niya rin ako ng lunch meal set sa mamahaling restaurant noon kahit hindi niya ako kilala. Proud nitong sabi sa mga kasama. Napalingon si Austin kay Martha nang marinig ang sinabi nito. Ngumiti lang ito sa kanya at bahagyang lumapit. Austin, baka gusto mo ng sabaw. Libre lang yun dito. Hindi tulad dun sa restaurant na kinainan natin. Ang mahal-mahal sabaw ng sibuyas lang naman. Biruin mo, soup daw nila 700 pesos. Ano yun, gintong sibuyas? Hindi na kailangan pang mag-isip ni Austin. Nasa harapan na niya ang kasagutan. Sigurado na siya ngayon na kasama niya ang Martha na nakilala niya noong bulag pa siya. Ilan sa mga patunay ang sinabi nito tungkol sa restaurant at sa French onion soup. Hindi niya napigilan ang kasiyahang lumukob sa dibdib niya. Kinabig niya palapit si Martha at mahigpit na niyakap. It's really you, Martha. Masayang sabi niya. Halatang nabigla rin ito sa ginawa niya, pero nagawa pa nitong pagbantaan ng mga kasama. Subukan niyo akong tuksohin, wala kayong libreng pagkain ngayon. Napangiti na lang si Austin. Ito talaga ang maliit na babae, pero malaki ang tapang na kilala niya. Walang kahit isa ang nanukso sa kanila habang yakap niya ang dalaga. Bitiw na Austin, kung makayakap ka, akala mo wala kang girlfriend ah. Hindi niya agad binitiwan si Martha. Namimiss niya ang dalaga at nasayang ang oras niya sa isang Martha na impostor pala. Niyakap pa rin niya ito, pero nang maalala niyang naiilang ito sa yakap, pinakawala na rin niya. I thought it was you, and I was so happy when I heard her confession after my surgery. That's the day we became a couple. I thought you loved me. Ibig sabihin, niloloko ka lang ng girlfriend mo? Yeah, and I'll confirm her reason later. For now, I just want to enjoy this small meal with you. Kinuha ni Austin ang kanyang pagkain at naghanap ng mesa,
pero wala siyang makita. Marahil napansin yun ni Martha kaya mahina itong tumawa. Hindi uso ang lamesa at upuan dito. Kakain ka rito ng nakatayo. Okay, no problem. Nakipagsabayan sa pagkain ng nakatayo si Austin. Hindi niya inaasahan na mag-e-enjoy siya at mabubusog ng husto kahit maliit lamang ang ginastos niya. Pagkatapos kumain, nagpahinga lang sila sandali at inilibot siya ni Martha sa plaza. Gabi na't nakasindi na rin ng makukulay na ilaw roon. Martha, itigil mo muna tayo rin sa bench na yun sa ilalim ng malaking puno. Sinunod ni Martha ang sinabi niya. Pagtigil ng pedicab, bumaba siya at marahang hinawakan ng kamay ng dalaga. Samahan mo muna ako rito. Hiling niya. Sige. Napangiti si Austin nang walang pagdadalawang isip na pumayag si Martha. Magkatabi silang umupo sa bench. Nakatingin lang ito sa ibang namamasyal sa plaza. Siya na may nakatitig lang sa dalaga. Habang nagtatagal ang tingin niya rito, unti-unti ring kumukunot ang noo niya. Nagiging pamilyar ang mukha nito sa kanya. Mula sa mapupungay nitong mga mata, matangos na ilong at natural na malarosas na labi. Shit, it can't be. Saad niya nang may pumasok na imahe sa isip niya. Napapikit siya habang sapaw ang kanyang ulo. Bumigat ang kanyang paghinga at parang tinutusok ng libu-libong karayom ang puso niya. Muli niyang nakita sa kadiliman ng huling imahe ng babae bago siya mabulag. Tulala itong nakatingin sa isang direksyon at pilit niya itong inaabot para humingi ng tulong. Kahit nahihirapan, nagawa niyang humingi ng tulong dito. Nakita niya ang kagustuhan nitong tumulong, pero huminto ito nang marinig ang sigaw ng isang ginang. Nagbago ang ekspresyon nito at napalitan ng galit. Yun ang huli niyang natatandaan bago nawala ng malay noon, at hindi siya maaaring magkamali. Si Martha ang babaeng yun. Austin, ayos ka lang ba? Narinig niyang tanong nito. Binuksan niya mga mata at sumalubong sa kanya ang nag-aalalang mukha ng dalaga. Hindi niya maisip kung anong sakit ang pinagdaanan noon ni Martha, at kapag naiisip niya yon, mas nasasaktan siya ngayon. Sinaktan niya ang babaeng nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanya. I'm sorry, Martha. I'm really sorry. I didn't mean to hurt you or your family. Because of my impulsiveness, I took away your father's life. I'm truly sorry. Wala siyang ideya kung paano niya ipapakita ang paghingi ng tawad dito. Napakalaki ng kasalanan niya at kulang na kulang ang paghingi ng sorry para makabawi siya. Kagagaling lang ng mga mata mo, Austin. Baka makasama ang pag-iyak dyan. Inangat ni Martha ang kamay patungo sa mukha niya. Marahan itong pinahid ang luhang hindi niya alam na lumabas pala sa mga mata niya. Matagal mo nang pinarusahan ng sarili mo dahil sa nangyari, Austin. Tulad ng sinabi ko, hindi namin gustong magdusa ka. Oo, masakit ang ginawa mo noon. Nawalan ako ng ama at halos bawian din ako ng buhay dahil sa bangungot. Pero mas nakalulubog sa dibdib ang magpatawad kaysa magtanim ng galit. At Austin, pinapatawad ka na ng pamilya namin. Patawarin mo na rin ang sarili mo. Sinakop ng palad ni Austin ang kamay ni Martha na nasa pisngi niya. Idinikit niya yon sa mukha niya at tahimik na umiyak. Naramdaman pa niya ang bahagya nitong pagyakap at marahang pag-akay sa ulo niya pasandal sa balikat nito. Ang sabi ni Itay noon, kapag ang lalaki raw umiyak, hindi ibig sabihin ay mahina siya, kundi tunay ang nararamdaman niya. Nakikita ko ngayon na pinagsisisihan mo na lahat ng nangyari noon. Pero wag mong pahirapan ang mga mata mo. Bago pa lang gumagaling yan, baka mabulag ka na naman. Sige ka, hindi mo na uli ako makikita. Napangiti si Austin sa biro nito. Hinalikan niya ang kamay nito at niyakap din ang dalaga. Salamat, Martha. Noon ko pa balak na puntahan ng pamilya ng nabundol ko noon. Pero nauunahan ako ng takot at hiya. Salamat dahil pinatawad mo na ako. Hindi naman ba to ang puso ko? Kung okay ka na, ililibot na ulit kita sa plaza para gumaan ang pakiramdam mo. Sa susunod na araw, dalawin naman natin si Itay at Daddy mo. Feeling ko, tropa na sila ngayon kasi magkatabi lang ang himlayan nila sa columbarium. Yeah, we'll go together to visit them. Bahagyang dumistansya si Austin kay Martha, pero hindi siya tuluyang lumayo. Sa halip, niyakap niya uli ang dalaga. Much better. Bulong niya. Wag lang talaga maligaw sa plaza si Inay at makita niya tayo. Baka tumawag agad yun ng pari at ipakasal tayo sa sobrang excited niyang magkaasawa ako. Alam ni Austin na biro lamang yon para kay Martha, pero may bahagi sa puso niya na sana ay makita sila ng nanay nito. Nang sa ganoon, maging kanya na ang dalaga.
Ngunit ayaw niyang madaliin ang bagay-bagay. May tamang proseso para makuha niya ang matamis nitong oo. At gagawin niya ang lahat, makabawi lang sa dalaga. Matapos ang masinsinang pag-uusap at pagpapatawad, muling naglibot ang dalawa sa plaza. Pero ngayon, si Austin na ang nagpapadyak at si Martha ang kanyang passenger princess sa pedicab. Nang sumunod na araw, niyayang lumabas ni Austin ang Martha na nagpapanggap sa tabi niya. Dinala niya ito sa Bon Appetit restaurant kung saan sila unang nagkakilala ng tunay na Martha na siyang ibinline date noon sa kanya ng tiyahin. Babe, suggest ka naman ng masarap na putahe rito. Ang dami kasing masasarap, hindi ako makapili. Saad ni Martha habang hawak ang menu. Masarap ang lunch meal set nila rito. Sagot niya. Hinanap nito kung ano ang lunch meal set sa menu. Pero napanguso ito nang makita yon. Allergic ako sa seafood, babe. Pasimpleng bumuntong hininga si Austin. Bistado na niya ang pagpapanggap nito, pero hindi siya magpapadalos-dalos. Kailangan niyang malaman ang dahilan nito para matunton niya ang ugat at yun ang bubunutin niya. Just order anything you want. Suwestyon na lang niya at yun ang ginawa ni Martha. Hindi rin nagtagal nang iserve ang pagkain nila at nagsimula na silang kumain. Sinubukan pa siyang subuan nito pero tumanggi siya. Kaunti lang din ang kinain niya at mabilis siyang natapos. Ang bilis mo namang kumain, babe. Ang dami pa nito, oh. Gusto mo bang tikman tong vegetable salad? No thanks, I'm full. Just finish everything you ordered. Binitiwan ni Martha ang hawak ng kabyertos. Nawala na rin ako ng ganang kumain. Tila nagtatampo nitong sabi. Bumuntong hininga si Austin. Magkaibang-magkaiba talaga ito at ang totoong Martha. Hindi nagsasayang ng pagkain ng Martha na nakilala niya. Pero itong kasama niya, sobrang dami ng in-order at hindi man lang nangalahati ang kinain. I'll forgive you if you tell me the truth. What's your real name? Seryoso niyang tanong sa babae na ikinagulat nito. Babe, don't call me that. I'm not in a relationship with anyone except the real Martha. Just tell me the truth and I'll forgive you. If I investigate you, you won't be able to hide anything. You know I can do that, right? Yumuko ito at mahigpit na hinawakan ng table napkin. I'm sorry. Ang totoo kong pangalan ay Marisa Carpio. Napilitan lang akong gawin to para makuha ang pagmamahal ng nanay ko. Matagal kong hinintay na balikan niya ako simula nang iwan niya ako kay Lola nung bata pa ako. Nag-abroad siya at nakapag-asawa ron. Akala ko tuluyan na niya akong kinalimutan. Pero bumalik siya at ito ang hiningi niyang kapalit para kilalanin niya ako. Nararamdaman kong mahal niya ako kapag sinusunod ko siya. Who's your mother? Napansin ni Austin ang takot sa mga mata ni Marisa nang inangat nito ang tingin sa kanya. Si Mascara ang nanay ko. Hindi mo naman siya sasaktan, di ba? Pakiusap, Austin. Hayaan mo na lang kaming magkasama ng nanay ko. Yun lang naman ang gusto ko eh. Hindi ko siya sasaktan, pero hindi ko may papangako na hindi rin siya masasaktan ng pamilya ko. Lalo na ng lola ko. Hindi siya pabor sa pag-aasawa uli ng daddy ko. At mas lalong hindi niya gusto si Mascara. Hawak ng nanay mo ang kanyang kapalaran dahil ginusto niya pumasok sa pamilya ko. Bumakas ang pangamba sa mukha ni Marisa. Bakas ang pag-aalala nito sa ina. Anong dahilan ni Mascara para gawin to, Marisa? At paano niya nalaman ang tungkol kay Martha? Muli niyang tanong. Walang sinabi si Mama kung anong dahilan niya, pero nabanggit niya sa akin na narinig niya raw kayong nag-uusap ng tita mo tungkol kay Martha. Nalaman niya tungkol sa kagustuhan mong makita si Martha kapag magaling ka na at gumawa siya ng paraan para akong una mong makita. Ginawa ko rin ang iniutos niya para maging nobyo kita. Ngayong malinaw ng lahat, wala nang dahilan para magkita pa tayo. Bumalik ka na lang sa lola mo at huwag pumasok sa gulong sinimulan ng nanay mo kung ayaw mong madamay. Nagbayad muna si Austin bago umalis at iniwan doon si Marisa. Wala na siyang koneksyon sa babae at malinaw na rin na hindi niya ito kasintahan. Habang nasa biyahe, nakatanggap ng tawag si Austin mula sa lola niya. Hello Lola, bakit po? Apo, maha-high blood yata ako sa stepmother mo na manloloko. Galit nitong bungad sa kanya. Lola, huminahon po kayo. Ano po bang nangyari? Aba, narinig ko may kausap siya sa telepono. May inuutusan siyang akitin ka para pakasalan mo. Gusto niyang makakuha ng pera sa pamilya natin dahil hindi siya pinakasalan ng daddy mo. Ang kapal ng mukha. Inakit niya lang naman ng daddy mo noon kaya nahumaling sa kanya. Wala talaga akong katiwa-tiwala sa babaeng yon. Tapos nang kumprontahin ko, hindi man lang itinanggi ang mga narinig ko. Sinabi pa niyang wala raw maniniwala sa akin dahil matanda na ako.
Kaya ayun, pinalayas ko siya. Wala siyang karapatang manirahan sa pag-aari ng mga season. Ngayon, pinapahanap ko pa kung sino ang kausap niya. Hindi ko hahayaan na matulad ka sa daddy mo na nagpadala sa pang-aakit. No need, Lola. Nakausap ko na si Martha. Pinagtapat niya sa akin ang lahat. At Marisa ang totoo niyang pangalan. Anak siya ni Mascara. Hayaan na lang po natin sila dahil wala naman silang laban sa pamilya natin. Nakinabang na si Mascara sa yaman natin nang nabubuhay pa si Daddy. Sapat na yun. Kasalanan niya dahil hindi siya nag-ipon noon mula sa pera ni Dad. Sana tumigil na siya sa paghahabol at mag-focus na lang siya sa sarili niyang anak. Humugot ng malalim na paghinga ang lola niya sa kabilang linya at mas mahinahon na itong nagsalita. Mabuti naman kung ganun, pero ipapadala ko sa probinsya ang mahaderang babaeng yon. Manatili na siya roon kasama ang pamilya niya. May kabutihan pa rin naman sa puso ko. Pero wag lang talaga siyang magkakamali uli na banggain ng pamilya natin sa kulungan ng bagsak niya. Lola, wag mo na siyang isipin. May gusto sana akong ipakausap sa iyo eh. Paglalambing niya sa matanda. Ano yun, Apo? Pwede mo po bang imbitahan si Martha sa bahay natin bukas? Gusto kong bumawi sa kanya. Si Martha na favorite ko ba ang tinutukoy mo? Yung tunay na Martha ka mo? Excited nitong tanong. Opo, Lola. Kung ganon, alam mo nang si Martha ang blind date na inarrange sa'yo ng tita mo noon? Alam mo po ang tungkol kay Martha, la? Nagtataka niyang tanong sa abuela. Alam ko lahat, Apo. Ako ang nag-udyok sa Auntie Merly mo na magkakilala kayo ni Martha. Iniisip ko makakatulong sa iyo ang dalagang yon para patawarin mo ang sarili mo. At nangyari naman, nagkapatawaran kayo, bumalik ang paningin mo. At ngayon, mukhang may ibang namumuo sa pagitan yung dalawa. Tumawa lang si Austin sa panunukso ng lola niya. Botong-boto talaga ito kay Martha at hindi hadlang dito ang katayuan sa buhay ng dalaga. Mas importante rito ang ugali at ganoon din siya. Binubuo ko pa lang po, Lola. Kailangan ko po muna ang tulong mo para mabuo kung ano man ang namumuo sa puso naming dalawa. Hindi ko po sigurado kung pareho kami ng nararamdaman. Ayoko namang biglain si Martha. Mas gusto ko ang slowly but surely. Pero opo, mahal ko po siya, la. Abay, maigi. Boto ako sa batang yon. Ano bang gagawin ko, Apo? Kausapin niyo po ang nanay ni Martha at imbitahan sila sa bahay natin. Yun lang ba? Sige, walang problema. Ako nang bahala roon. Mukhang mas excited pa ito kaysa sa kanya. Salamat po, Lola. Isang umaga sa bahay ni na Martha, tinanghali ng gising ang dalaga at mas naunang gumising ang nanay niya. Anak, tingnan mo itong bestidang nabili ko sa ukay-ukay kahapon. Bagay na bagay ito sa date mo. Bungad nito sa kanya paglabas niya ng silid. Baliwala niyang nilampasan ng nanay niya na may hawak na puting bestida. Dumiretso siya sa kusina, pero sumunod pa rin to. Mukhang alam na niya ang rason ng pagbili nito ng damit sa ukay-ukay. Nakapili na ako ng lalaking mas babagay sa'yo, anak. Nakausap ko pa mismo ang pamilya niya. At hindi naman sila tutol kung magkakaroon kayo ng relasyon. Mas lalong hindi naman ako tutol kung magnonobyo ka na. Patuloy nito sa pagsasalita habang nagsisipilyo siya. Hanggang pagpasok ni Martha sa banyo, hindi pa rin tumitigil ang nanay niya at patuloy pa rin sa pagsasalita sa labas ng pinto. Hindi na espesyal ang kadate mo ngayon, anak, dahil nakakakita na siya. Nakuha nito ang atensyon niya. Maliit niyang binuksan ang pinto ng banyo at sumilip siya roon. Anong sabi mo, inay? Hindi dapat siya excited, pero hindi niya maitago ang excitement sa boses niya. Napaside-eye tuloy ang nanay niya. Interesado ka rin, ano? Bilisan mo ang paghahanda at magpaganda ka. Inibitahan tayo ng lola ni Austin sa bahay nila. Doon daw tayo kakain ng agahan. Lola? Kilala mo po ang lola ni Austin? Abay, syempre naman. Maliban kay Merlin at yahay ni Austin, close rin ako kay Madam Astina. Napakabait ng lola ni Austin at hindi sila mata pobre. Namilog ang mga mata ni Martha sa gulat. Lola po ni Austin si Lola Astina? Oo, bakit naman gulat na gulat ka? Akala ko ba close na kayo ni Madam Astina? Nasabi niya sa akin na palagi mo siyang hinahatid sa Diamond Forge at nabanggit pa niya na ayaw mo raw tanggapin ang binabayad niya lagi. Kaya ang ginawa niya, bumabayad siya ng mga tao para maging pasahero mo sa plaza. Di ba napakabait niya? Swerte mo sa kanila kaya sagutin mo agad si Austin kapag nanligaw sa'yo. Huwag ka nang magpakipot. Modernong panahon na ngayon. Hindi na uso ang pabebe, anak. Hindi naman po naniligaw si Austin sa akin eh.
At nakakahiya rin po kay Lola Astina na pagkamalan ko siyang cook sa bahay niya. Naku po, doon niya pala si Lola. Tumawa si Aling Carla sa sinabi niya. Tuwang-tuwa nga siya sa iyo eh. Maligo ka na nga at baka malate pa tayo. Ngumiti na lang si Martha sa nanay niya at muling isinara ang pinto ng banyo bago pinagpatuloy ang paliligo. Mukhang kakaiba ang epekto ni Austin sa kanya. Unang beses kasi siyang inabot ng halos 40 minutes sa banyo. Karaniwang ligo niya ay 15 minutes lang. Sabon at shampoo lang ay ayos na siya. Pero ngayon, kinuskus talaga niya ang buong katawan. Kaya paglabas niya ng banyo, namumula ang balat niya. Grabe mainlabang anak ko ah, nagbablush ang buong katawan. Umiiling na biro ng nanay niya. Nahihiyang umiti si Martha dahil halatang halata siya ng kanyang ina. Akala niya magkasundo na sila, pero nagtalo na naman silang dalawa sa damit na susuotin niya. Ayaw niyang isuot ang bestidang binili nito dahil hindi siya komportable. Pero sa huli, panalo na naman ng nanay niya. Ngumiti ka, Martha, para mabighani lalo si Austin sa'yo. Nagsama na ako ng pare dahil baka maisipan ka na niyang pakasalan. Nay, nakakahiyang ginagawa mo. Hindi pa nga naniligaw yung tao eh. Advance ako mag-isip, Martha. Abay, pagkakataon mo na to para magkaasawa, kaya dapat nating bilisan. Sumiksik na lang sa isang tabi si Martha dahil sa hiya. Gusto na niyang tumalon palabas ng pedicab dahil hindi lang nito basta isinama ang pare, kundi ito rin ang pinagpadyak ng nanay niya dahil nakadress daw siya. Mukhang baliwala naman yun sa pare at nag-e-enjoy pa ito sa rides nila patungo sa Diamond Forge. Pinagtitinginan tuloy sila ng mga tao na nadadaanan nila. Pagdating sa village, pinapasok agad sila ng guard nang makilala si Martha. Nahiya naman siya nang makitang naghihintay si Austin sa labas ng bahay ng mga ito. Ang gwapo naman ng batang ito. Magiging maganda at gwapo ang mga apo ko sa inyo. Sabi ni Aling Carla nang lumapit si Austin paghinto ng pedicab. Pakiramdam ni Martha, nagkukulay kamatis na ang mukha niya sa sobrang hiya. Wala kasing preno ang bibig ng nanay niya. Magandang umaga po, ma'am. Magalang nabati ni Austin saka nagmano kay Aling Carla. Inalalayan din itong bumaba ang ginang. Inayang itawag mo sa akin, iho. Siya nga pala, nagsama na ako ng pare. Baka kasi maisipan mo bakasalan na si Martha. Nay, ang sarap mong itakwil. Nakakahiya kay Austin. Saway niya sa ina. Ikaw ang itatakwil ko kapag hindi mo pinakasalan si Austin, Martha. Napanguso na lang siya, pero nakangiti lang si Austin at sinakyan pa nito ang sinabi ng nanay niya. If Martha's willing to be with me for the rest of our lives, I'd marry her even today, inay. Inilahad ni Austin ang kamay sa kanya na parang nagpo-propose to. Tinanggap niya ang kamay nito na walang iniisip kundi makababalang ng pedicab. Maraan pa nitong inilagay ang isang kamay sa ibabaw ng ulo niya para hindi siya mauntog sa bubong ng pedicab. Ako na ang magsasabi, Austin. Willing din yan si Martha. Nahihiya lang sabihin. Kanina nga ang tagal niyan maligo at paglabas niya ng banyo, pulang-pula ang buong katawan. Ganoon siya mag-blush kapag in love. Walang paawat na sabi ni Aling Carla. Inay, akong anak mo rito. Huwag mo nga akong ilaglag. Nabaling ang tingin ni Martha nang tumawa si Austin. Namumula rin ang mukha nito sa pagtawa. Pero tumigil rin ito nang mapansing nakatingin siya. Akala ko may sakit ka kaya namumula ang balat mo. Saad nito habang tinitingnan ng braso niya. Pumasok na tayo sa loob. Naghihintay na ron si Lola at Tita. Naunang pumasok ang nanay ni Martha at si Father. Inalalayan naman siya ni Austin kahit hindi naman kailangan. Pero nagpaalalay rin naman siya. Mukha siyang lampas sa pag-ulit-ulit na pagkatisod. Pero hindi niya yun sinasadya. Hindi lang siya sanay sa mataas na sapatos na pinasuot ng nanay niya, kaya nagdudusa siya ngayon sa paglalakad. Pagpasok sa loob, na-touch si Martha sa mainit na pagsalubong ng pamilya ni Austin sa kanya. Napuno ng kwentuhan at tawanan ng agahan nila, hanggang sa bumanat na naman si Aling Carla. Madam Astina, kumpleto na rin tayo rito at may pari na rin akong kasama. Hindi pa ba natin ipapakasal sina Austin at Martha? Natampal ni Martha ang kanyang noo sa hiya. Pasimple niyang inangat ang table napkin para itago ang mukha niya. Carla, pareho tayo nang iniisip. Katunayan, judge itong si George at pwede na natin idaos ang kasal. Ano sa palagay mo, Austin? Tugon ni Lola Astina at baling sa apo. Thank you for the effort, Lola, Inay Carla. But I want to make everything special for Martha. Sa sinabing yun ni Austin, hindi na nagkomento pa ang mga ito.
Nakahinga ng maluwag si Martha nang tigilan na sila ng kani-kanilang pamilya. Naging komportable na rin siya sa mga ito at humingi na rin siya ng paumanhin at nagpasalamat kay Lola Astina sa mga ginawa nito para sa kanya. Nalaman din ni Martha na kaya pala namamalengke palagi mag-isa ang matanda ay ayaw nito na may asungot sa pamamalengke. Libangan daw nito ang pamamalengke at pagbiyahe mag-isa, kaya hinahayaan na lang ni na Austin sa gusto. May mga bantay naman daw ito sa di kalayuan. Hanggang sa nakilala nga nito ang dalaga at nakagaanan ng loob. Ang imbitasyon ng mga season sa mag-inang Carla at Martha ay nasundan ng nasundan. Minsan si Austin ang pumupunta sa bahay ni na Martha para umakyat ng ligaw. Tumagal yon ng halos 6 na buwan, hanggang maramdaman ng dalaga na madalang na itong bumisita sa kanya. Inay, nagsawa na kayang manligaw si Austin? Tanong niya sa kanyang ina habang nag-aagahan sila. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang magpakipot. Hindi mo agad sinagot. Pero busy lang siguro yun sa trabaho kaya hindi makapunta rito. Itinuon na lang ni Martha ang atensyon sa pagkain. Walang gana rin siyang pumasada at mas nawalan siya ng gana dahil kakaunti lang ang tao sa plaza. Pinatigil na rin kasi niya kay Austin ang mga bayarang pasahero. Nakakahiya sa lola nito kung ipagpapatuloy pa yon. Mas mabuti pang dalawin ko si Itay. Iniliko ni Martha ang pedicab patungo sa columbarium. Nagtaka pa siya dahil may sariwang bulaklak sa nicho ng tatay niya at katulad din niyon ng bulaklak sa nicho ng daddy ni Austin. Kung sino ka man na nagdala ng bulaklak sa tatay ko, salamat. Bulong niya. Inayos niya ang bulaklak pero napansin niya ang isang papel doon. Dala ng curiosity, kinuha niya ang papel at binuksan. Kaagad nangilid ang luha niya nang makita ang nilalaman niyon. Sir, I know I'm not perfect, and I wish I got to know you more. But an unexpected thing happened in the past. I promise, with all my heart, to take care of your daughter, to love her, and to give her a life full of happiness and respect. She means the world to me, and I hope to honor your memory by making her world as beautiful as she makes mine. I will marry her, sir. Pinahid ni Martha ang tumulong luha sa pisngi niya, saka muling itinupi ang papel at muling isiningit sa bulaklak. Papakasalan niya raw ako, Itay. Hindi ko pa nga siya sinasagot. Natatawa niyang biro, pero sobrang saya ng puso niya dahil ginagalang ni Austin ang tatay niya kahit wala na ito. I'll wait until you're ready, Martha. Napalingon si Martha nang marinig ang boses ni Austin. Napangiti na lang siya nang makitang nakasuot ito ng hoodie at sunglasses. Lumapit siya rito at hinawakan sa braso ang binata. May ipapakita ako sa'yo. Hinila niya ang binata palapit sa dalawang nicho. Magkatabi ang himlayan ng mga tatay natin. Dinalhan mo rin sila ng parehong bulaklak. Pareho rin ang huling letter ng mga pangalan nila. Rolando at Astino. Ibibigay ko na sa iyo ang huling letter sa mga pangalan nila bilang tugon sa panliligaw mo. Akala ni Martha hindi makukuha ni Austin ang gusto niyang iparating sa salitang oo. Pero nagkamali siya. Mabilis siya nitong niyakap at halos buhatin pa siya nito sa sobrang tuwa. Thank you for your sweet yes, Martha. I love you so much. Gumanti ng yakap si Martha. Pinatagal niya ang panliligaw ni Austin, hindi dahil sa hindi niya ito mahal, kundi tinitingnan niya kung talagang seryoso ito sa kanya. Napatunayan naman niya ang mabuti nitong intensyon at naramdaman niya ang pagmamahal nito. Kaya walang dahilan para hindi niya ito mahalin pabalik. I love you too, Austin. I want to marry you, right now. Hindi na ako makapaghintay. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Hindi ko akalain na ang babaeng kinakatakutan ko noon na makita at nagawan ko ng kasalanan ng pamilya, ang siya pa palang mamahalin ko ng sobra. Salamat, Martha. Hindi mo lang ako pinalaya sa kadiliman. Binigyan mo rin ako ng pag-asa at bagong direksyon makasama ka. Mahal na mahal kita. Kung ganon, umasa kang sasamahan kita habang buhay. Pawang mga nakangiti sila habang magkayakap at naramdaman pa nila ang mabining ihip ng hangin na tila blessing para sa kanilang dalawa. Pagkatapos sagutin ni Martha si Austin, hindi niya inaasahan na magaganap agad ang kanilang kasal. Makalipas lamang ang 2 buwan, sa harap ng altar, binigkas nila ang kanilang mga pangako. Taos-pusong pagmamahal at panghabang buhay na pagsasama. Hindi rin lumipas ang 1 taon matapos ang kasal, nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sa paglipas ng mga buwan, sinalubong nila ang isang sanggol na babae bilang bagong miyembro ng kanilang pamilya.
Ang pagdating ng bata sa pamilya season ang naging daan para tumigil pumasada si Martha at maging full-time mommy sa baby nila ni Austin. Samantalang si Austin naman ay mas naging tanyag na businessman dahil sa magandang strategy nito na mas nagpalago sa Diamond Forge. Hindi naging madali ang mga pagsubok, pero sa kabila ng sakit at galit, may pusong handang magpatawad. Natagpuan ni na Austin at Martha ang tunay na pagmamahal na sinubok ng kapalaran, ngunit nanatiling matatag at handang magsama habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.